Ang pinakamalakas na assassin sa mundo ay umibig sa isang babae na ipinadala sa kanya upang tapusin, at sa halip ay naging guro niya. Si Kofa Vampir ay isang master assassin na naninirahan sa isang mundo na kasing dilim at mapanglo ng aking buhay pag-ibig. Bagamat ang karamihan sa mundo ay nababalot ng kadiliman at pinaninirahan ng mga halimaw na tinatawag na lintrops, ang huling tirahan ng tao ay isang higanteng Campbell stand-like na istruktura na naglalaman ng iba't ibang mga blok ng lungsod na nababalutan ng napatigas na panangga. Sa mundong ito, ang ilang bihirang tao ay may supernatural na kakayahan na tinatawag na mana, na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang lumaban sa mga lintrops sa pamamagitan ng pagsali sa iba't ibang guild. Ang bida, si Kofa Vampir, ay isang assassin ng guild na White Knight na hindi nag-aatubiling gawin ang pinakamaruming bagay. Sa isa sa kanyang mga misyon, siya ay tinambangan ng isa pang guild, at pinalibutan siya ng mga assassin ng kaaway. Inatake nila siya, ngunit si Kofa ay mas mabilis pa sa kidlat at hineranggan ang lahat ng mga bala, na sinusundan ng pag-atake sa lahat ng mga assassin. Sa harap ng kanyang napakabilis na bilis at husay, ang mga kaaway ay walang pagkakataon na lumaban, ngunit ang kanilang pinuno ay nakaligtas sa mabangis na pagsalakay. Ang kanilang pinuno, na nagngangalang William, ay nakipag-away kay Kofa, ngunit pagkatapos ay dumating ang senior ng ating bayani at pinutol ang kanilang labanan. Inihagis ni William ang sofa kay Kofa at tumakbo palayo, at sinabi ng senior kay Kofa na huminto dahil hindi ito importante ang paghabol sa kanya. Nalaman nilang nasawi na ang kanilang target para sa misyong ito. Ang misyon na ito ay may kinalaman sa isang teenager na babae na nagngangalang Malida Angel, na kabilang sa pamilyang Angel, isa sa tatlong nangungunang maharlika na pamilya sa mundong ito. Kinuha ng kanyang lolo si Kofa upang malaman kung si Malida ba talaga ang kanyang biological na apo, or kung ang kanyang ina ay nakipagkita sa ibang lalaki. Dahil wala silang DNA test sa mundong ito, si Kofa ay dapat mag-interrogate sa target na pinaghihinalaang ang ibang lalaki. Ngunit ngayon, sinabi sa kanya ng kanyang senior na kailangan niyang pasukin ang buhay ng dalaga at alamin mismo ang pinagmulan nito. Sumakay si Kofa ng tren na magdadala sa kanya mula sa mas mababang city block patungo sa mas mataas. Bumaba siya ng tren kasabay ng isang babae at ginagamit ang kanyang maginoong aksyon, sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na buhatin ang kanyang mga gamit hanggang sa maghiwalay sila ng landas. Narating niya ang kanyang destinasyon, na isang marangyang paaralan para sa mga noble girls, at nakilala niya ang kanyang target doon, si Malida Angel. Masyado siyang nasasabik na makilala si Kofa, na papasok bilang kanyang pribadong tagapagturo. Ngunit nang mapansin siya ni Malida, nadapa siya, at nasalo siya ni Kofa, na nagkaroon ng pogi points. Ibinaba siya ni Kofa at binati, sinabing siya ang magiging personal na tutor niya sa susunod na 3 taon. Sa sandaling iyon, tumunog ang mga kampana ng akademya, at kailangang pumunta ni Malida sa kanyang klase. Ngunit hindi siya nasisiyahang malaman na sasamahan siya ni Kofa bilang kanyang assistant at bodyguard. Pumunta sila sa paaralan, na puno ng mga babae na may magagandang figure at may magagandang mukha. Ang mga babae ay nagsasanay ng kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban, at tinutuya ng isang bully na nagngangalang Nirvana si Malida, na nagsasabi na siya ay isang mahinang babae na walang mana at hindi na dapat pang kumuha ng isang tagapagturo. Natigilan si Malida nang marinig ito, at hiniling siya ni Nirvana na sumama sa kanya para sa pagsasanay. Sa pakikitungo ng dalawang babae sa isa't isa, pinagmamasdan sila ni Kofa at ipinaliwanag na ang mana ay ang kakayahan na nagbigay ng hindi pangkaraniwang mga talento at supernatural na kakayahan sa ilang mga bihirang tao, na binigyan ng titulo ng mga maharlika. Ang mga kakayahan na ito sa pangkalahatan ay natutunan kapag 7 taong gulang na, ngunit si Malida ay 13 taong gulang na, ngunit walang mana sa kabila ng pagiging anak ng isa sa 3 nangungunang maharlika. Humanga si Kofa sa paraan ng pagharap ni Malida kay Nirvana sa kanyang pangkalahatang mga diskarte sa paghawak ng espada, ngunit wala siyang mana at sa gayo ay madaling inatake lang ni Nirvana. Kinukot siya ni Nirvana si Malida matapos siyang talunin at ikinumpara siya sa kanyang pinsan na si Elisa Angel, na mula sa isang pamilya ng sangay ngunit na-awaken niya ang kanyang kapangyarihan na tulad ng isang paladin at nagkaroon ng tutor mula sa pinakakilalang guild ang Crest Legion. Nasaktan si Malida nang marinig ito at tumakbo palayo kasama ang kanyang pinsan na si Elisa na humahabol sa kanya. Sa gabi, isinulat ni Kofa ang kanyang ulat na nagsasaad na si Malida ay hindi biyolohikal na anak ng pamilyang Angel, at sa puntong ito, magsisimula ang kanyang nakatagong misyon.
Ngayon ay kailangan niyang tapusin ang babae at ang mga utos ng kanyang lolo, kahit na hindi ito magandang gawin ngayon. Sa lalong madaling panahon, hindi nahahayaan ni Kofan na magduse pa ang dalaga sa kahihiyan dahil naantig siya sa kanyang pagsusumikap at gustong magpakita sa kanya ng kaunting awa. Gayunpaman, kapag pumunta siya sa kanyang silid upang gawin ang gawain, wala siya roon. Hinanap siya ni Kofa sa buong lungsod at natagpuan siya sa isang parke na nakikipaglaban sa 3 lintrops na may suot na pang-Halloween. Napagtanto ni Kofa na ang mga halimaw ay dinala dito ng lolo ni Malida, na madalas na sinubukang pasiglahin ang kanyang mana sa pamamagitan ng panganib sa totoong buhay, ngunit malinaw na hindi ito gumagana. Buong lakas na nilabanan ni Malida ang mga kalaban, ngunit naputol ang kanyang espada, at pinahirapan siya ng mga halimaw sa pamamagitan ng pagsalakay sa kanya. Nagtataka si Kofa kung bakit hindi siya sumisigaw para humingi ng tulong, at nagsalita lang si Malide nang subukan ng mga halimaw na gupitan ang kanyang buhok, na nagpapaalala sa kanyang ina na tinatrato ng masama ng kanyang pamilya, kaya umalis siya sa kanilang pamilya. Gusto ni Malide na kilalanin bilang anak ng pamilyang Angel, at kung tatawag siya ng tulong, walang kikilala sa kanya. Medyo naawa si Kofa sa kalagayan ni Malida, at hindi na ito matitiis ni Kofa. Bigla niyang inatake at sinunog ang isa sa mga halimaw sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Pagkatapos ay sinusugod niya ang isa pang clown monster at tinapos ito sa parehong paraan, habang ang isa ay tumakas. Ginagamit ni Kofa ang kanyang espesyal na galaw, ang Phantom Blade, para tapusin ito. Inialok niya ang kanyang kamay kay Malide, ngunit labis pa rin itong nagmamatigas para sa isang taong pinahirapan ng isang grupo ng mga payaso, at bumangon ng mag-isa. Biglang sumama ang pakiramdam ni Kofa para sa babae na laging nag-iisa, at gusto niyang manalo ito laban sa mundo. Habang umiiyak ang babae, sinabi ni Kofa sa kanya ang tungkol sa isang mapanganib na paraan na maaring gumising sa kanyang mana, ngunit kung mabaygo ito, masasawi siya. Tinanggap ni Malida ang pagkakataon ng walang pag-aalinlangan. Si Kofa ay umiinom ng potion at ipinainom ito sa kanyang bibig, at nakaramdam ng kakaiba si Malida. Na-overwhelm si Malide sa sensasyon at pakiramdam niya ay nalulunod siya habang hinihiwa-hiwalay ang kanyang katawan, ngunit pagkatapos ay nakakita siya ng liwanag sa ibabaw at inabot ito. Sa pamamagitan nito, matagumpay niyang natamo ang kanyang mana at ipinakita ang kanyang Super Saiyan na anyo sa kanyang mga kasambahay kalaunan. Pinagmamasdan sila ni Kofa mula sa isang sulok na parang sad boy dahil ang ginawa niya ay labag sa code ng kanyang guild. At ngayon ay kailangan niyang itago ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang assassin mula sa babae, at ang sikreto sa likod ng kanyang kapangyarihan mula sa kanyang kliyente at mga nakatataas dahil kung sino man ang makakaalam ng katotohanan, ito ay instant game over sa kanilang dalawa. Nang maglaon ng gabing iyon, tinitingnan ni Kofa ang katawan ni Malide para sa anumang pisikal na abnormalidad mula sa potion na pinainom niya sa kanya upang gisingin ang kanyang mana. Nababalisa si Malide, ngunit sinabi ni Kofa na napakahalaga na gawin ang pagsusuring ito, upang matiyak na hindi niya sinaktan ang kanyang kliyente kahit na hindi sinasadya. Sinabi ni Kofa na parang maayos naman ang kanyang katawan, at si Malida ay nagbibigay ng pasasalamat sa kanyang ginawa. Ipinaliwanag sa kanya ni Kofa na hindi niya nakuha ang klase ng paladin, ngunit nakuha niya ang klase ng samurai na katulad niya mula noong ibinahagi niya ang kanyang mana sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Kofa sa kanya na kahit na may subpar class, maaari pa rin niyang patunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat sa pangalan ng pamilyang Angel sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magandang track record. Walang problema sa kanyang katawan, at masaya si Malide na maaari na siyang maging katulad ng iba. Gayunpaman, pinagbawalan siya ni Kofa na gamitin ang mana bukod sa kanyang pagsasanay sa loob ng 1 linggo, at si Malide ay medyo nadismaya nang marinig ito. Sa 1 linggo, isang rangkang tournament ang magaganap sa akademya, at lahat ay nasasabik tungkol dito. Ang mga kasama ni Nirvana ay nagsabi sa kanya na siya ang mananalo mula sa kanilang klase, at sinamantala niya ang pagkakataong ito para asarin si Malide. Tinatawag niya si Malide na isang kunwaring kaibigan at ninakaw ang kanyang libro, at ang kawawang si Malide ay wala man lang masabi sa kanya. Nasa labas si Kofa, at naririnig niya ang lahat ng mga babae na tinutuya si Malida at masama ang pakiramdam para sa kanya. Nang maglaon, nagreklamo si Malide na kinukot siya parent siya kahit na na-awaken na ang kanyang kapangyarihan, at sumagot si Kofa na hindi pa rin perpekto ang kanyang kapangyarihan, kaya kailangan niyang patuloy na magtrabaho ng tahimik upang gawin ang kanyang malaking debo sa paligsahan.
Bigla napansin ni Kofen na may umaaligid sa kanila, at tinawag sila para malaman na ang mga stalker ay ang pinsan ni Malide na si Elisa at ang may pink na buhok na babaeng nakilala ni Kofen sa tren. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Rose, ang pribadong tutor ni Elisa. Nagulat si Malide nang marinig ang pangalang iyon dahil kilalang celebrity si Rose na nagmula sa isang commoner background, ngunit sumali siya sa Crest Legend Guild at nabigyan ng titulo ng Maharlika. Nahihiya si Rose na marinig ang lahat ng papuri na ito at hiniling kay Kofen na tawagin siya sa kanyang pangalan, na sinasabi na dapat silang lumabas para uminom minsan. Gayunpaman, si Kofen ay hindi isitaget at hinampes ang kanyang kamay, na sinasabing wala siyang panahon para sa isang hamak na babae tulad niya na magiging masamang impluensya sa kanyang tinuturuan. Galit na galit si Rose, at tinukso si Kofen na tatalunan ng kanyang estudyante ang kanyang estudyante sa tournament bago umalis. Makalipas ang isang linggo, dumating ang araw ng paligsahan, at si Malide ay kinakabahan at gustong tumakbo habang sinusubukan ni Kofen na itaas ang kanyang moral. Biglang may dumaan na karwahe sa kanila, at napansin ni Malida ang kanyang ama na nasa loob nito, ngunit hindi siya makapaglakas loob na lapitan ito. Lumalala ang kalagayan ni Malide sa bawat lumilipas na sandali, at pagkatapos ay dumating si Nirvana at ang iba pa niyang barkada para asarin si Malide, na nagsasabing malas ang partidong pumili sa kanya tulad ng kanyang pamilya. Nang makitang nagambala ang mental health ni Malide, nakialam si Kofa at magalang na sinabi kay Nirvana na magsisimulang mamula ang kanyang mga ilong kung magsasalita pa ito ng kaunti at sinabi sa kanya na tumahimik. Nainis si Nirvana at sinimulan siyang insultuhin, tinawag siyang walang kwentang guro ng isang estudyanteng tulad ni Malide. Nagpagalit ito kay Malide, na hinampes ang kamay ni Nirvana at sinabihan siyang huwag banggitin ang pangalan ng kanyang guro sa kanyang bibig habang nanunumpa na tatalunan siya sa paligsahan. Magsisimula na ang paligsahan, at ang dalawang nangungunang lalaki ng pamilyang Angel, ang ama ni Malide na si Falgo at ang lolo niya na si Moreno, ay umupo na sa kanilang mga upuan. Tumingin si Falgo kay Kofa, na nakakaalam na ito ang sandali na susuriin ang kanyang pagganap bilang isang guro. Samantala, sa arena, sinabihan siya ng mga kasamahan ni Malide na ipaubaya sa kanila ang lahat, ngunit hiniling niya sa kanila na hayaan din siyang lumaban. Pagkalipas ng ilang sandali, inanunsyo ng punong guro ng paaralan ang pagsisimula ng labanan, at ang mga babae mula sa magkabilang koponan ay gumagamit ng mana at sumugod sa isa't isa. Huminga ng malalim si Malide at sumugod kay Nirvana nang hindi ina-activate ang mana niya. Sinugod din siya ni Nirvana, umaasang mapapawi at mapahiya siya sa harap ng lahat. Ina-activate niya ang kanyang mana habang tumatalon siya para sa isang pag-atake, ngunit ina-activate ni Malida ang kanyang mana sa huling sandali at nag-counterattack, na nagpatambos sa kanya. Hindi makapaniwala si Nirvana, at gayon din ang iba dahil hindi nila akalain na magagamit ni Malida ang kanyang mana. Galit na galit si Nirvana at ipinahayag na walang magbabago kahit na magamit ni Malida ang mana niya ngayon. Inatake niya siya, at nagkunwari si Malide sa isang pag-atake ng espada ngunit gumamit siya ng isang sipa. Lalong naging walang ingat si Nirvana, at ginamit ni Malida ang pagkakataong ito para bulagin siya ng buhangin at pagkatapos ay pinagbagsak siya sa isang pader. Inalis ni Nirvana ang kanyang limiter upang gamitin ang kanyang buong lakas, at tumalon siya para ihatid ang kanyang panghuling pag-atake kay Malide. Bumaba siya tulad ng isang meteorite at sinira ang arena sa kanyang malakas na pag-atake. Habang naaalis ang alikabok mula sa pag-atake, si Malide ay natagpo ang tahimik na nakaupo, at naniniwala si Nirvana na siya ang nanalo. Nilapitan niya ito at sinabing iiwasan niya ang higit na kahihiyan kung susuko siya ngayon dahil magkaibigan sila. Nang walang sagot si Malide, naghanda si Nirvana para tapusin siya. Sa gayon, itinutok ni Malida ang kanyang espada sa kanyang leeg, sinabi sa kanya na mas nakakatakot ang mga pag-atake ni Kofa. Habang ang dalawang babae ay naglalabas ng kanilang mana, isang tornado ang nabuo, at sa kabila ng pagkakasugat, itinulak ni Malide si Nirvana sa isang pader. Gayunpaman, nang inihatid ni Malida ang kanyang panghuling pag-atake, naubusan siya ng kanyang mana at nawala ang kanyang espada. Parehong nataranta sina Malida at Kofa, at tumakas siya. Sinamantala ni Nirvana ang pagkakataong ito at sunod-sunod na umatake sa tumatakbong si Malide mula sa likuran habang iniinsulto siya. Bumagsak si Malide sa lupa, at hiniling ni Nirvana sa kanya na sumuko, ngunit tumanggi siyang gawin ito.
Naluluha si Nirvana dahil sa kanyang galit, medyo nawala na siya sa katinoan at iniisip na ang pambubuli kay Malida ay kapareho ng pagiging kaibigan niya. Hindi niya kayang makitang lumakas siya, at nangako si Nirvana na tatalunan niya siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit si Malida ay nagtatago din ng isang lihim na sandata. Muli niyang inactivate ang kanyang mana at ginamit ang Phantom Blade technique para atakihin si Nirvana. Natigilan si Kofen nang makita ito at napagtanto na natutunan ni Malida ang hakbang na ito sa pamamagitan ng pagkopya sa kanya, at palihim na pagsasanay nito pagkatapos ng kanilang mga regular na sesyon. Pagkatapos ay hiniram ni Malida ang sandata ni Nirvana at sumugod sa unahan upang sirain ang checkpoint ng kanyang koponan. Inatake ng mga kasamahan sa koponan si Malida, ngunit sinusuportahan siya ng kanyang koponan, at sinira niya ang kanilang checkpoint upang manalo sa labanan. Nang maglaon, tumakbo si Malida kay Kofen na umaasang tatapikan ang kanyang ulo para sa kanyang mahusay na pagganap, ngunit binuhat siya nito at sinabing mas mahusay pa siya kaysa sa kanyang inaasahan. Pagkatapos, dumaan sa kanya ang kanyang ama nang hindi man lang lumilingon sa kanyang direksyon. Tumawag si Malida sa kanya at sinabing nanalo siya sa laban, ngunit sinabihan siya nito na huwag magpadalos-dalos dahil ito ay laban lamang sa paaralan. Dapat niyang subukan na patunayan ang kanyang lakas sa inter-school na ranggo na tournament. Si Malida ay nagsimulang umiyak nang marinig ang kanyang tugon, ngunit sinabi ni Kofa sa kanya na tingnan ang maliwanag na bahagi ng mga bagay. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na makipag-usap sa kanyang ama, at kahit na hindi ito maayos na nakipag-usap, binigyan siya nito ng tugon. Sinabi ni Kofa na ito ay isang malaking hakbang pasulong, at naniniwala si Malida sa kanya. Maya-maya lang, tumakbo si Nirvana sa kanila, at habang natatakot si Malida, nandoon lang si Nirvana para ibalik ang kanyang libro. Tila, ang puso ni Nirvana ay mas mabilis na nagbago kaysa sa pagpalit ko ng mga tab sa computer nang pumasok ang aking mga magulang sa aking silid, at siya ay humihingi ng tawad kay Malida ng maayos bago umalis. Di nagtagal, si Malida at ang kanyang grupo ay nagkaroon ng kanilang pangalawang laban, at sa pagkakataong ito ang kanilang kalaban ay si Elisa, na nag-iisang hinarap sila gamit ang kanyang Paladin class na nagpapamangha sa lahat. Pagkalipas ng ilang araw, ipinakita ni Malida ang kanyang damit para sa isang karnabal kay Kofa, na nagbigay ng medyo malinaw na reaksyon, na sinasabing hindi niya gusto ang mga pagdiriwang dahil lumaki siya sa lupain ng walang hanggang kadiliman kung saan wala silang mga kapistahan. Masama ang loob ni Malida para sa kanya at hiniling niya na sumayaw siya sa kanya sa paligid ng apoy sa unang araw ng pagdiriwang. Sumagot si Kofen na mayroon siyang ibang misyon sa araw na iyon, at nangakong babalik siya sa huling araw ng pagdiriwang. Malapit na ang pagdiriwang, at lahat ng mga babae ay nakauniporme na, ngunit naaakit ni Elisa ang atensyon ng lahat dahil ang kanyang kasambahay ay nag-order ng isang espesyal na uniporme para sa kanya, upang ipakita ang katayuan sa buhay. Habang ang ilang mga tao ay humahanga sa napakarilag niyang hitsura, ang iba naman ay nagsasabi na siya ay masyadong entitled, at hindi man lang makapagsuot ng uniporme ng paaralan tulad ng mga normal na estudyante. Sumama ang pakiramdam ni Elisa at tumakbo palayo, kaya hinabol siya ni Malida at nadatnan siyang umiiyak sa fountain dahil gusto rin niyang magsuot ng damit ng mga kaibigan niya, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang kasambahay. Sinubukan siyang eye comfort ni Malida nang biglang nag-off ang mga ilaw, at pinalibutan sila ng ilang nakahod na lalaki sa pangunguna ni William. Kinuha sila ni William, at nagising si Malida sa isang kakaibang lugar. Sinubukan niyang i-activate ang kanyang mana, ngunit nalaman niyang tinatakpan ng kakaibang mga benda sa kanyang palso ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay bumaling siya kay William, na naramdaman na siya ay isang Lintrops, at tinanong siya kung bakit siya nasa lugar ng tao. Nagsisimula si William sa pagbabahagi ng kanyang personal na impormasyon sa kanya. Ipinahayag niya na siya ay isang artificial na lintrop na nilikha sa pamamagitan ng genetic modification at nagtatrabaho para sa isang organisasyon na tinatawag na Grimoth bukod sa iba pang mga bagay na walang kabuluhan. Tinanong siya ni Malida kung bakit niya ito kinuha, at inutusan niya ang kanyang mga kasamahang panakot sa Halloween na kaladkarin palabas si Elisa. Ipinaliwanag ni William na plano niyang puwersahang i-transplant ang Paladin class ni Elisa sa katawan ni Malida. Ang pamamaraan ay may mababang antas ng tagumpay, at kahit na ito ay magtagumpay, ang mga babae ay maaaring mawalan pa rin ng kanilang buhay. Takot na takot si Malida at napaatras, at nalaman na nasa liblib na museo sila na napapalibutan ng kampan ni William, kaya walang makakarating na tulong sa kanila.
Sa sandaling iyon, nagising si Elisa at nagsimulang sumigaw nang makita ang mga halimaw, dahil mayroon siyang phobia sa mga clown at natatakot mula pa noong mga bata pa sila. Madalas siyang inaaliw ni Malide sa tuwing siya ay natatakot at napagtanto na kailangan niyang protektahan muli ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngayon ay binali ni Malida ang isang binti ng dino skeleton gamit ang isang martilyo upang mahulog ito sa mga halimaw, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong tumakas kasama si Elisa. Nahanap nila ang blueprint ng gusali, at nagpasya si Malide na gamitin ang emergency exit habang patuloy niyang pinapalakas ang moral ni Elisa. Dahil hindi nila magagamit ang kanilang mana at wala silang divine attribute na armas para harapin ang mga halimaw, kailangang mag-isip si Malide ng ibang paraan para makatakas. Naalala niya na ang damit ni Elisa ay gawa sa banal na likas na materyal, at pinunit ito upang lumikha ng isang torch na plano niyang apuyan gamit ang flintstone sa korona. Bago pa siya makagawa ng anuman, nahuli sila ng mga halimaw at inatake siya. Nahuli si Elisa, at upang iligtas siya, binasag ni Malida ang korona sa sahig, na lumikha ng apoy mula sa korona at sinilaban ang torch gamit ang kanyang pansamantalang divine na sandata. Tinatakot niya ang mga lintrops at sinunog ang isa sa kanila sa pamamagitan ng pagpapalalim nito sa torch, habang inatake ang eyeball ng isa. Matapos palayain si Elisa, tumakbo sila sa emergency exit, ngunit naroon na si William. Inatake siya ni Malide, ngunit dinepensahan ito ni William at sinalo ang torch gamit ang kanyang mga kamay, at pinawalang bisa ang apoy. Pagkatapos ay sinipa niya si Malide at inatake si Elisa habang sinusubukan nitong tumulong. Sinusubukan pa rin ni Malide na lumikha ng apoy habang papalapit sa kanya si William. Sasaktan na niya ito nang titigan siya ni Malide at Elisa, at ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay nagpapadala ng panginginig sa kanyang mga gulugad. Itinuring niya ang mga ito na isang malaking potensyal na banta at nagpasya na tapusin ang mga ito kaagad. Tatapusin na niya si Malide, ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, at sinaklolohan sila ni Kofa at Rose. Tinakpan nila ang mga babae at pagkatapos ay sumugod, inaatake ang mga kaaway. Tinapos sila ni Kofa gamit ang kanyang espada, habang si Rose ay gumagawa ng ilang acrobatic na parang nasa Pilipinas Got Talent bago umusbong ang mga pakpak na gawa sa mana, at talunin ang lahat ng mga kaaway. Sa oras na iyon, nakipag-usap na si Kofa sa iba pang mga kaaway, at hiniling niya kay Rose na bantayan ang mga babae habang hinahabol niya ang pangunahing salarin. Nahanap ni Kofa si William, na nagsasabing dahil nabigo si Kofa sa trabaho na tapusin si Malida, ibinigay ito sa kanyang guild. Napagtanto ni Kofa na ito ay pakanan ng lolo ni Malida. Pagkatapos ay inilabas ni William ang isang bagay na tulad ng isang puso mula sa isang lalagyan, at tinuturukan ito ng isang pure mana potion. Ang maliit na globo ay nagiging isang higanteng dinosaur na may lilang apoy na nakapalibot sa katawan nito, at nakakatakot na aura. Natigilan si Kofa nang makita ito, at sinabi ni William na isa itong artificial na lintrop na may pinakamataas na istatistika. Hinatake ng halimaw si Kofa, na umiwas ngunit napansin si William sa kabilang panig. Si William ay naglulunsad ng magkakasunod na pag-atake sa kanya gamit ang kanyang mga benda, ngunit dinepensahan ito ni Kofa bago pabagsakin ang kalaban sa kanyang bilis. Sinipa niya si William at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang ultimate move para masaktan siya ng husto at ibagsak siya sa sahig. Sa lalong madaling panahon si William ay nakakakuha ng pagkakataon na mag-counterattack kapag si Kofa ay ginulo ng halimaw. Hinawakan niya ang kamay ni Kofa na may mga bendahe at sinliyuhan ang kanyang mana, kaya wala siyang pagpipilian kundi putulin ang kanyang kamay upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Si William ay nagtataka, ngunit pagkatapos ay tinanong niya si Kofa kung ang babae ay nagkakahalaga ng pagsasakripisyo ng kanyang braso para sa kanya. Sumagot si Kofa na sa loob ng ilang taon, si Malida ay magiging isang napakahusay na nasa hustong gulang na hihigit sa kanya at magiging pinakamalakas na mandirigma sa lupaing ito. Hanggang sa panahong iyon, poprotektahan niya siya sa lahat anuman ang mangyari. Inutusan ni William ang halimaw na tapusin si Kofa, at nilamon siya ng buo. Gayunpaman, nang tumalikod si William, nakaramdam siya ng malakas na shockwave at tumalikod upang makita si Kofa na tinapos ang halimaw. Pinakita niya ang kanyang tunay na potensyal at ginagamit ang kanyang mana para durugan, at tapusin ang halimaw hanggang sa pumutok ito. Takot na takot si William, at pagkatapos ay pinakita sa kanya ni Kofa kung ano pa ang tinatago niya. Ang kanyang buhok ay nagiging puti, at isang asul na apoy na aura ang sumasakop sa kanya habang ipinapakita niya ang kanyang buong kapangyarihan.
Pinulot ni Kofa ang kanyang naputol na kamay at muling ikinabot sa kanyang braso ng walang kahirap-hirap. Si William ay takot na takot, at sa pamamagitan lamang ng aura, alam niya na si Kofa ay isang vampira, ang pinakamalakas na uri ng Lintrops. Siya ay umatras habang tinatanong siya kung ano ang ginagawa niya rito, at inipit siya ni Kofa sa isang pader habang sinasabi niyang isa siyang half-Lintrops na katulad niya. Si William ay labis na natatakot, ngunit sinabi sa kanya ni Kofa na hindi siya masasawi ngayon. Idineklara niya na ang kapangyarihang ginamit ni Melida para takutin siya ay katulad ng kakayahan ng isang paladin, ibig sabihin ay lehitimong anak siya ng pamilyang Angel. Hiniling ni Kofa kay William na ihatid ang kanyang mensahe sa kanyang kliyente, na sinasabi sa kanya na huwag isipin na saktan si Melita sa susunod. Dahil doon, iniwan niya si William sa lupa at bumalik sa tabi ni Melida. Inaangkin ni Kofa na ang kanyang ama ang nag-relay ng impormasyon tungkol sa kanyang pagkabihag upang mailigtas siya sa oras. Tuwang-tuwa si Melida nang marinig ito, at sinamantala ni Kofa ang pagkakataong ito para hilingin sa kanya ng isang sayaw tulad ng kanyang ipinangako. Masayang inabot ni Melida ang kanyang kamay, at pagkatapos ay tinanong siya kung hanggang kailan siya magiging guro dahil gusto niyang manatili siya sa tabi niya hanggang sa siya ay maging 18. Lumuhad si Kofen sa kanyang harapan, nangako sa kanya na mananatili siya sa tabi niya hanggat kailangan niya siya, at pagkatapos ay nagsimula silang sumayaw. Sa kalaunan nagpatuloy ang mga klase, at si Elisa ay kumapit kay Melida habang sila ay muling nagkasama. Ang kanilang mga tagapagturo ay nasa likuran nila, at si Rose ay nakakapit din kay Kofa, na hindi interesado sa kanya at nagkibit-balikat sa kanya. Sinabi ni Kofa sa kanya na magkaribal dapat sila at hindi matutuwa ang kanilang mga kliyente na makita silang ganito, lalo na ang katulong ni Elisa, na parang sumpa na sumusunod sa kanila. Papunta silang lahat sa Glass Castle kung saan gaganapin ang isang inter-school competition. Habang ang lahat ay nagtitipon sa pagtitipon, hiniling ni Melida na tanggapin siya ni Elisa sa kanyang koponan, ngunit nag-alinlangan si Elisa, at sa oras na makaisip siya ng sagot, nagsimula ang pagpupulong. Idineklara ng punong guro ang simula ng Luna Selection Tournament, kung saan ang nangungunang dalawang mag-aaral mula sa dalawang sister school ay maglalaban-laban para sa titulong Luna, ang Moon Maiden. Ang natitirang mga mag-aaral ay magkakaroon ng kanilang mga regular na klase sa pansamantala, at ang 4 na kandidato ay magkakaroon ng pagkakataong magsanay hanggang sa magsimula ang tunay na pagsubok sa huling araw ng linggo. Hindi nagtagal, dumating ang mga babae mula sa isang eskwelahan, at pagkatapos magpakilala ng kanilang mga kandidato, tinanggal ng mga punong guro ang tela mula sa salamin na monumento upang ipakita ang mga pangalan ng kanilang mga kandidato. Laking gulat ng lahat nang makitang sina Melida at Elisa ang pinangalanan bilang dalawang kandidato, ngunit ipinapahayag pa rin ng principal ang kanilang mga pangalan. Nadaig ng mga babae ang kanilang pagkabigla habang sila ay nakatayo sa harap ng mga mag-aaral, at hiniling ng punong guro na pumili ng kanilang mga koponan para sa paligsahan. Tinitingnan ni Melida ang hindi magiliw na mga mukha sa kanyang harapan at nawawalan ng pag-asa, ngunit nagboluntaryo si Nirvana na sumali sa kanyang koponan kasama si Cristel, isang third-year na estudyante na dapat na maging tunay na kandidato. Pagkatapos mapili ng lahat ang kanilang koponan, inanunsyo ng punong guro ang simula ng paligsahan at ihihiwalay ang campus mula sa panlabas na mundo gamit ang isang hadlang. Nang maglaon, ang lahat ay nagchichismis na si Melida ay maaaring gumamit ng ilang panlilinlang upang malagay ang kanyang pangalan sa monumento, at si Melida ay umiiyak habang ipinapaliwanag niya kay Kofa na siya ay inosente. Niyakap at kino-comfort niya ito, nangako na kahit hindi panig sa kanya ang mundo, paniniwalaan niya ito. Hindi nagtagal, nagsimulang magsanay si Melida at ang kanyang mga kasamahan sa koponan sa ilalim ng patnubay ni Kofa, at habang nagpapahinga siya, naisip ni Melida kung paano mas malakas si Elisa kaysa sa kanya. Sa sandaling iyon, isang babae mula sa School B ang dumating upang batiin siya, at sinabi na marami siyang narinig tungkol sa dalawang magkapatid na Angel. Siya ang nagudyok kay Melida na talunin si Elisa para mapatunayang karapat-dapat siya sa punong sangay ng pamilyang Angel. Sa pamamagitan nito, nawala siya sa hangin, at dumating si Kofa pagkatapos noon. Si Kofa ay kainahinala tungkol sa isang pagsasabuatan at natagpuan ang kasambahay ni Elisa na naglalakad sa paligid ng campus sa gabi. Kinabahan siya nang matagpuan siya ni Kofa at umaktong parang naglalabas ng tipak ng stained glass mula sa kanyang damit. Nagpanik ang kasambahay, nag-iingat daw siya para walang bakas.
Sinabi ni Kofen na siya ay nabuking, at tinawag si Malida at ang iba pa upang ipaalam sa kanila na inilagay ng babae ang kanilang mga pangalan sa glass monument. Nahihiya ang kasambahay at idineklara niya na ginawa niya iyon para lang paglabanan ang Angel Girls sa isa't isa, para matalo ni Elisa si Malida at mapatunayang mas magaling siya sa kanya. Nanindigan si Malida para sa kanyang sarili at sinabi ang mga tungkol sa mga bond at damdamin, bago ipinangako sa babae na patunayan niya na hindi siya mas mababa kay Elisa sa paligsahan. Nang maglaon, sa pag-alis ni Kofa sa silid ni Malida matapos siyang ilagay sa kama. Napansin ni Kofa na may nahulog sa likuran niya at lumingon siya upang makita ang isang itim na letrang origami, na nangangahulugang ito ay isang liham mula sa kanyang Guild White Knight. Bumisita si Kofa sa kagubatan at nakilala ang isa pang miyembro ng powerhouse ng guild, si Moded, na nagsasalita lamang gamit ang mga burner letter. Sinabi niya kay Kofa na naramdaman ng kanyang amo na ang kanyang ulat noong huling pagkakataon ay hindi kumpleto, at gusto niyang malaman kung ano ang kanyang itinatago tungkol kay Malida. Nagbanta si Moded na tatapusin si Malida kung may mahanap siya, at inatake siya ni Kofa habang sinasabing hindi niya hahayaang may mangyari sa kanyang estudyante. Patuloy siyang umaatake kay Mada, na madaling umiwas sa kanyang mga pag-atake at pagkatapos ay bumunot ng kanyang espada, habang sinasabi nito sa kanya na ito ay pagkakanulo at siya ang mauna na tatapusin niya. Sumagot si Kofa na pinaglilangkuran niya si Malida ngayon, at poprotektahan niya ito mula sa lahat. Pareho silang naglalabas ng kanilang mana at umaatake sa isa't isa, at si Mada ay nagumagamit ng istilong mga paninira para makagambala kay Kofa. Gayunpaman, nagulat siya sa pag-atake sa kanya ni Rose. Pumunta siya rito nang marinig ang ingay ng labanan, natagpuan niya si Kofa na nakikipaglaban sa isang kaina-hinalang estranghero, at nagpas siyang tulungan siya. Inihagis niya ang kanyang armas kay Mada, na hamarang sa mga ito, at pagkatapos ay inatake siya ng isang armas. Ang layunin ni Mada ay mas masahol pa kaysa sa isang stormtrooper, at hindi niya sila nataman, ngunit pagkatapos ay naglabas ng pangatlong sandata. Nagulat si Rose sa dami ng bagay na maaari niyang ilabas sa kanyang katawan, ngunit pagkatapos ay idineklara ni Mada na tatapusin niya ang mga ito. Pagkatapos, dumarating ang isang pulutong kasunod ng ingay ng kaguluhan. Dahil si Mada ay may malubhang kondisyon na tinatawag na pagiging isang introvert, siya ay naglaho bago matagpuan, ngunit pagkatapos lamang nabalaan si Kofa na siya ay palaging nasa likuran niya tulad ng isang anino. Tinanong siya ni Rose kung sino ang babae, at sumagot si Kofa na siya ang pinakamalakas na assassin na maaaring gayahin ang mga kakayahan ng lahat ng 7 pangunahing klase ng mana. Sa kabilang banda, binisita ni Elisa si Malida at sinabi sa kanya na plano niyang matalo siya ng kusa para kilalanin siya ng lahat. Wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari, ngunit gusto niyang manatili sa kanyang kapatid na hindi niya kapantay sa anumang paraan, at masakit ito para kay Malida. Samantala, ipinaalam ni Kofa at Rose sa punong guro ang tungkol kay Mada at hiniling sa kanya na suspindihin ang paligsahan. Sumagot siya na hindi sinuspinde ng nakakataas ang tournament kahit na may banta ng kalaban, kaya wala siyang magagawa dito. Kinabukasan, nakita ni Rose si Elisa na kumakain ng almusal mag-isa at tinanong si Elisa kung may nangyari sa pagitan nila ni Malida. Walang sinabi si Elisa, ngunit sinabi ng kasambahay kung gaano kababa si Malida kay Elisa. Gayunpaman, si Malida ay may ilang iba pang mga kaibigan tulad ni Nirvana na nakaupo sa tabi niya, na sinasabing ito ay dahil lamang sa walang laman ang upuan. Sumama rin sa kanila si Cristel, at tinutokso niya ang mga babae at ginagawang masaya ang mga kalooban nito. Lumipas ang mga araw na nag-aaral, nagsasanay, at nagbubanding ang mga babae sa isa't isa. Noong gabi bago ang paglilitis, pumasok si Kofa sa silid ni Malida na may dalang gatas upang bigyan siya ng lakas, at sinabi ni Malida na napakasarap ng tinimpla niyang gatas. Pagkatapos ay tinanong siya ni Kofa kung may nangyari sa pagitan nila ni Elisa, at sinabi ni Malida sa kanya ang katotohanan tungkol sa kung paano gustong magpatalo ng kanyang kapatid na babae ng kusa. Ipinaliwanag niya na mula pa noong mga bata sila, si Elisa ay malapit sa kanya at palaging tumitingala sa kanya. Ngunit ngayon, natatakot si Malida na hindi siya ang tamang modelo para sa kanya. Sinabihan siya ni Kofa na itigil ang pag-iisip tungkol dito, at pinayuhan siya na pag-usapan ang kanyang nararamdaman kay Elisa sa susunod na pagkikita nila. Sa susunod na araw, magsisimula na ang paglilitis, at ipinaliwanag ng punong guro na ito ay magiging battle royale sa pagitan ng 4 na kandidato at ng kanilang mga koponan. Kailangan nilang nakawin ang mga pin ng kanilang mga kalaban para manalo.
Ang mapa para sa labanan ay ang buong campus, at ang mga manunood ay binigyan ng mahiwagang binocular upang makita ang laban mula sa kahit saan. Ang lahat ng apat na koponan ay pumupwesto, ngunit si Kofa ay umalis, pagkatapos hilingin sa kanyang mag-aaral ang pinakamahusay na swerte dahil plano niyang harapin si Mada gamit ang pagkakataong ito. Si Malida at ang kanyang koponan ay lumakad pasulong, at humarap sa Glass Guardians na pinapayagan silang pumasok sa Glass Castle pagkatapos lamang ipinapakita nila ang kanilang mana. Pumasok sila sa Assembly Hall kung saan inatake sila ng isang sniper mula sa pangkat ni Elisa. Sinalakay sila ng isa sa mga kasamahan ni Elisa mula sa likuran, at hineranggan siya ni Nirvana. Lumapit din si Elisa, at sinabi ni Cristel at Nirvana kay Malida na labanan siya habang humaharap sila sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Sinundan ni Malida si Elisa, at nakarating sila sa gitnang pasilyo kung saan nila isinaaktibo ang kanilang ginto at pilak na mga mana bago magharap sa isa't isa. Hiniling ni Malida kay Elisa na ihayag kung ano talaga ang nararamdaman niya tungkol sa kanya, at itinulak niya siya, na sinasabing si Malida ang mas mahina sa kanila. Sinabi ni Elisa na palagi niyang tinatakasan ang pakikipag-away sa kanya, dahil ayaw niyang malaman kung gaano kaina ang kanyang kapatid. Inatake niya si Malida, na umiwas, at pagkatapos ay ipinahayag ni Elisa na ayos lang siya sa pagiging pangalawa, dahil gusto niyang manatili sa ibaba ng kanyang kapatid na babae. Nakahinga si Malida nang marinig ito, at nang tatapusin na siya ni Elisa, hineranggan niya ang kanyang pag-atake at nangako na tatalunan siya ng lubusan sa larangan ng digmaan. Parehong naghahanda ang mga babae para sa kanilang panghuling pag-atake, at sinabi ni Elisa na hindi maaaring manalo si Malida sa kanya. Ngunit pagkatapos biglang, winasak ni Malida ang kanyang espada at sinabi sa kanya na ulitin ang sinabi niya. Nanginginig si Elisa, at ginawa siyang punching bag ni Malida at ibinagsak siya sa lupa, na sinasabing siya ang magiging mas malakas na kapatid na babae kahit anong mangyari. Nagsisimula siyang umiyak habang hinihiling niya kay Eli na umasa sa kanya, at ang dalawang babae ay nagkaroon ng emosyonal na pagsasaayos. Kaya lang dumating si Nirvana doon at nagkomento na nakakahiya kung may sisira sa kanilang magandang sandali. Sa kabilang banda, nahanap na ni Kofa ang babaeng bumisita kay Malida kanina. Hinala niya na siya ay si Mada na nakadisguise. Hiniling ni Kofa sa kanya na ibigay sa kanya ang patunay na nakakolekta siya tungkol kay Malida sa bag, at tumanggi ang babae. Sinira ni Kofa ang bag at ibinagsak siya sa lupa, ngunit tinuya siya nito dahil ang babae ay matatalo na. Sinabi niya sa kanya na gawin ang anumang gusto niya sa kanya, ngunit hindi interesado si Kofa at inaatake siya. Hinaranggan ng babae ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang espada at ang kanyang madilim na mana, at agad na umatras si Kofa. Napagtanto niya na ang babae ay may kapangyarihang sumipsip ng mana ng kaaway, at hindi maaaring gayahin ni Mada ang mga ganoong mamataas na klase. Lumuhad siya sa harap ng babae at hiniling na malaman ang pangalan nito. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Mary, ang anak ng isa sa malaking tatlong maharlika na pamilya at ang may hawak ng Diablo class. Humingi ng tawad si Kofa kay Mary at saka tumakbo palayo. Nalulungkot si Mary na hindi siya nakasama nito, ngunit pagkatapos ay nagpahayag ng kagalakan dahil ligtas pa rin ang kanyang mga gamit. Nagmamadaling bumalik si Kofa sa Glass Castle, na pagtantong nagkamali siya sa simula, at pwedeng malapit si Malida kay Mada ngayon. Totoo iyon dahil nagpapanggap si Mada bilang si Nirvana, at napagtanto ito ni Malida nang mapansin niyang iba ang kanyang mana. Nagbago si Mada sa kanyang tunay na sarili at ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang higanteng pagsabog na nagpapaguho sa Glass Palace. Tumakas sina Malida at Elisa, ngunit sinalakay sila ni Mada mula sa likuran. Determinado si Malida na protektahan si Elisa habang kaharap niya si Mada, na mas makapangyarihan kaysa sa kanya at itinulak siya sa isang sulok. Hindi na mapakali si Mada sa pag-atake at kinakausap ang mga babae habang nagpapalam sa kanila. Sa kabutihang palad, nilagyan siya ng label ng Glass Guardians bilang isang nanghihimasok at pinipigilan siya sa pag-atake. Binasag niya ang kanilang mga espada at tumalon para tapusin ang mga babae, ngunit dumating si Kofa na parang isang bayani at iniligtas sila. Dumating din si Rose ilang sandali pagkatapos niya, ngunit hindi niya kailangan ang tulong nito habang tinutulak niya si Mado sa labas at dinasormahan siya. Sinira niya ang kanyang robe para malaman na isa itong babae na hindi katangkaran. Nahihiya si Mada sa kanyang pagkatalo at sinabing hindi na siya makakabalik sa guild ng ganito.
Si Kofa ay bukas palad at binibigyan siya ng karagdagang ulat upang ibigay sa kanyang amo upang magdesisyon. Sa ibang pagkakataon, ang mga babae na sina Malida at Nirvana ay natagpuang walang malay sa kagubatan. Ang insidente kay Mado ay napag-usapan, ngunit si Kofa ay may pagdududa tungkol sa kasambahay na hindi maaaring gumamit ng mana at sa makatuwid ay hindi makapasok sa Glass Castle na tumulong na baguhin ang mga pangalan. Samantala, pinag-uusapan ni Mary at ng isa sa mga kadit ng School B na si Sarah ang tungkol sa paligsahan. Ipinagmamalaki ni Mary na mayroon siyang mana analyzer sa kanyang bag na nakakolekta ng data tungkol sa lahat ng mga babae dito, at gusto niyang suriin ang mana ni Malida at iregalo ito sa nakatatandang kapatid ni Sarah, ang pinuno ng pamilya Shell Duque, upang bigyang pansin niya ito. Nang maglaon, sinabi ni Malida kay Elisa na siya ay gumagawa ng isang bagong unit kung saan siya ang magiging pinuno at iniimbitahan siya dito. Masayang tinanggap ni Elisa ang imbitasyon, at nagyakapan ang magkapatid. Sa kabilang banda, si Mado ay pinabalik sa akademya ng kanyang amo, na nagsabi sa kanya na pumunta bilang isang instruktor doon upang bantayan sina Malida at Kofa mula sa loob, at hindi siya natutuwa tungkol dito. Isang araw, nagising si Malida mula sa kanyang pagtulog, at nakita niya ang kanyang guro na nakahawak sa kanyang kahoy na espada sa kanyang mukha. Binabati niya ito, at pinupuri siya nito, na sinasabi na nagiging mas mulat siya sa kanyang paligid kahit sa kanyang pagtulog. Hindi masaya si Malida na sinisikap niyang sanayin siya kahit na natutulog siya, ngunit hiniling ni Kofa sa kanya na maghanda dahil ito ang simula ng kanyang paglalakbay sa paaralan. Nang maglaon, habang papalabas sila, patuloy na pinapagalitan ni Malida ang kanyang tagapagturo, na sinasabing wala itong pagsasaalang-alang para sa kanyang personal na espasyo. Nang biglang, dumaan sa kanya ang superior ni Kofa at inabot sa kanya ang isang bote ng gamot, hinihiling sa kanya na gamitin ito ng maingat. Siya ay nagulat, ngunit pagkatapos ay naabutan din sila nina Elisa at Rose, at si Rose ay nalilito habang hinihiling niya kay Kofa na pakasalan siya. Nagulat ang mga babae sa kung gaano siya kadesperado, ngunit ikinwento niya sa kanila kung paano pumili ang kanyang ama ng lalaki para sa kanya, at tinanggihan niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng dahilan ng pagkakaroon ng manliligaw. Si Kofa ay ang tanging kandidato para sa papel ng kanyang peking kasintahan, at pumayag itong tulungan siya. Sumama naman ang loob ni Malida sa gagawin nilang pagpapanggap. Habang naglalakad sila papunta sa paaralan, mahigpit na kumakapit si Rose kay Kofa, tinawag siya ng lahat ng uri ng mga kaibig-ibig na palayaw na nagpapaselos kay Malida kaya kumapit din ito sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang direktor ng paaralan doon at pinaghahampas sila sa harap ng buong paaralan. Pinapagalitan niya sina Malida at Rose at saka magalang na binati si Elisa, at kabaligtaran daw siya ni Malida. Sumagot si Malida na iba siya sa kanya, at huminto ang isang karwahe sa harap nila, at lumabas ang isang maningning na lalaki. Ang lalaki ay si Beloy, ang adoptive dad ni Rose na laging nagpapahiya sa kanya dahil sa kanyang kakaibang pag-uugali. Pumasok sila sa loob ng akademya kung saan sinabi ni na Rose at Kofa sa mga babae na ang block ng lungsod na kanilang binibisita ay teritoryo ni Beloy, at siya ay isang kilalang eksperto sa genetic engineering. Pagkatapos ay bumaling si Beloy kay Rose at sinabi na sa paglalakbay na ito, plano niyang isagawa ang seremonya ng kasal nito, at sumagot si Rose na wala siyang planong pakasalan ang sinuman habang ipinakilala niya si Kofa bilang kanyang kasintahan. Medyo nabahala si Beloy, ngunit isang bagay tungkol kay Kofa ang nagpapatakot sa kanya, at naniniwala siyang nakita na niya ang kanyang mukha noon. Tinawag niya ang kanyang sarili at humingi ng paumanhin kay Kofa, na sinasabing napagkamalan niya siyang isang taong namayapa na. Ngayon ay pinag-uusapan niya ang tungkol sa isang malawakang pagpaslang ilang taon na ang nakalilipas sa kanilang lungsod, na ang pangunahing salarin ay isang 12 taong gulang na batang lalaki na ang mukha ay eksaktong katulad ni Kofa. Natakot ang lahat sa kwento, ngunit sinabi ng punong guro na nahuhuli na sila at sinabihan silang magmadali. Habang ang iba ay sumusunod sa punong guro, sinabi ni Kofa kay Malida na hindi siya sasali sa pagpupulong dahil masama ang pakiramdam niya. Tinanong niya ito kung naaabala ba siya sa sinabi ni Beloy at ng direktor, ngunit sumagot si Kofa na iniisip niya lamang ang tungkol sa kanya. Umalis siya sa kanyang silid, at hindi mapigilan ni Malida na isipin na may kakaibang nangyayari ngayon. Nanatili siyang nakatutok sa pagpupulong at tumakas upang kausapin siya, ngunit pagkatapos ay nakasalubong niya si Mado, na ngayon ay gumaganap bilang isang guro sa akademya sa ilalim ng isang peking pagkakakilanlan.
Pinigilan niya si Malida at sinabihan siyang bumalik sa assembly, ngunit habang papalapit siya, nakita ni Malida ang isang kakilakilabot na flashback kung saan isinumpa ng isang lalaki ang Infernal Blue Fire Ice King. Nagulat si Malida na hindi narinig ng guro ang mga boses na ginawa niya, at pagkatapos ay bigla silang nakarinig ng sigaw na nagmumula sa assembly. Sumugod sila roon upang makita ang isang babae na bumagsak sa hindi malamang dahilan, at dumating din doon si Kofa sa lalong madaling panahon. Si Beloy ang namamahala sa eksena at ipinakita ang kanyang pinakabagong imbensyon sa mga mag-aaral. Naglabas siya ng test tube na naglalaman ng potion na maaaring mag-react sa kaunting bakas ng mana, at nahanap ang salarin sa likod ng insidente. Ibinuhos ni Beloy ang potion sa apoy, at kumalat ito sa kapulungan bilang hamog at pagkatapos ay bumalik upang gawing asul ang apoy. Sinuri ni Beloy ang asul na apoy at idineklara na ang salarin ay isang lalaki na may edad na lampas 20, at agad na pinaghihinalaan ng lahat si Kofa, na nagpahayag na wala siyang paraan upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan sa ngayon. Nagpapatuloy pa rin ang school trip, at pinahihintulutan si Kofa na sumama sa kanila. Nag-aalala si Malide sa kanya, sigurado siyang hindi sangkot ang kanyang guro sa aksidenteng nangyari kanina lang. Dumadaan ang tren sa isang madilim na rehiyon na may permanenteng aurora at pasulpat-sulpat na kidlat, at sinabi ni Beloy sa mga natakot na babae na ito ang specialty ng kanyang rehiyon. Malapit nang marating ng tren ang underground na bayan ng Shinard na puno ng lahat ng uri ng mga halaman salamat sa masigasig na pagsasaliksik ni Beloy. Habang ipinapaliwanag ni Beloy ang mga halaman sa mga babae, si Malida ay patuloy na nakatitig kay Kofa. Biglang narinig muli ni Malida ang boses ng lalaki at iniisip niya kung ano ang nangyayari. Lumingalinga siya sa paligid at may nakita siyang malaking bato na tila pinanggalingan ng boses. Gayunpaman, pinigilan siya ni Kofa bago niya hawakan ang malaking bato at pinaalalahanan siyang uminom ng kanyang gamot. Sinabihan din sila ni Beloy na bumalik sa akademya dahil nakatayo sila sa isang mystery spot na hindi akma sa anumang loika sa ngayon. Nalaman niya na ito ay dahil sa isang malakas na magnetic field na ang lugar ay gumagawa ng isang hindi maipaliwanag na phenomenon, ngunit wala nang iba pang nalalaman. Pagkatapos, tumakbo ang isang lalaki kay Beloy at sinabi sa kanya na may nagkasakit muli sa Lance God. Narating nila ang plaza ng lungsod kung saan nakatagpo sila ng isang lalaki na may sakit na ginagawa ang sinuman sa isang walang isip na pagpaslang. Ipinahayag ni Beloy na hindi maliligtas ang lalaki at inutusan ang mga sundalo na tapusin siya kaagad. Nagulat ang mga babae nang makita ang kanilang unang pagkasawi, at maging ang punong guro ay dumating upang pagsabihan si Beloy. Gayunpaman, idineklara niya na hindi pagpaslang kundi awa na pinayagan nilang umalis ang lalaki bago saktan ang sinuman dahil wala silang gamot para sa sakit. Nang maglaon, dinala ni Rose si Kofa sa isang simbahan kung saan tinanong niya ito kung bakit pumayag itong tulungan siya. Nataranta si Kofa ngunit pagkatapos ay isang grupo ng mga bata ang tumakbo kay Rose, at sinabi niya kay Kofa na nawalan ng mga magulang ang mga batang ito, at inampun sila ng kanyang ama tulad ng pag-ampon at pagpapalaki niya sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Kofa sa tinutuluyan at nalaman niyang galit si Malide sa kanya. Inutusan niya itong magsuot ng medyas at magkomento na hindi man lang siya nito nakikita bilang isang babae, kaya maaari ring hilingin ni Malide sa kanya na tulungan siyang magbago. Wala si Kofa sa kanyang saloobin ngayon, at tinanong niya siya kung gusto niyang makipag-date sa kanya. Agad na nagbago ang ugali ni Malida, at kumapit siya sa kanya habang ginalugad nila ang mga lagusan ng lungsod. Sa kanilang pagde-date, dumarating sila sa isang tahimik na lokasyon na may kumikinang na lawa at kakaibang rock formation. Nasiyahan si Malide sa tanawin, at pagkatapos ay inakay siya ni Kofa upang ipakita sa kanya ang pinakamagandang bahagi ng kuweba na ito. Tumalon siya mula sa bangin kasama niya, at nakakagulat, nagsimula silang lumipad sa halip na bumaba. Sila ay umiikot at sumasayaw sa zero gravity, habang ipinapaliwanag ni Kofa na ang zero gravity field ay nilikha dahil sa malakas na magnetic forces sa lugar na ito. Biglang nag-alala si Malida at tinanong siya kung bakit ang dami niyang alam tungkol sa lugar na ito. Sumagot si Kofa na pumunta siya dito para sa isang misyon matagal na ang nakalipas. Bumalik sila sa lodge sa lalong madaling panahon, at pinagpahinga siya ni Kofa habang hinihiling niyang isama siya muli sa isang araw. Humihingi siya ng paumanhin sa pagiging selosa at demanding kanina, na sinasabing ayaw niyang may lumalapit sa kanya.
Nakatulog si Malida habang nagsasalita, at hinahaplos ni Kofa ang kanyang mukha, sinabing siya ang unang nakakaramdam ng ganito sa kanya, kaya naman hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Samantala, natagpuan ni Malida ang sarili sa isang madilim na lugar sa kanyang panaginip. Tinawag niya ang kanyang guro at pagkatapos ay narinig niya ang isang boses na humihiling sa kanya na bigyan siya ng dugo. Nagising si Malida, na pinagpapawisan, at iniisip kung tungkol saan ang panaginip, at kakaiba ang pakiramdam ng leeg niya. Sa sandaling iyon, pumunta si Elisa sa kanyang silid at sinabi sa kanya na may ibang inatake ng Blue Fang Group. Nagulat si Malida, at pagkatapos ay tumaas ng 10 ulit ang pakiramdam na iyon nang mapansin niyang wala si Kofa sa silid. Ang mga babae ay pumunta sa simbahan kung saan ito nangyari at natagpuan si Beloy na umiiyak sa mga bata sa kanyang ampunan. Inatake sila, at habang sinusuri sila ng punong guro, inaangkin niya na ang kanilang puwersa sa buhay ay sinipsip tulad ng sa estudyante na nahimatay kanina. Tinanong niya si Malida kung ano ang sasabihin ng kanyang tagapagturo tungkol dito, at sumagot siya na nawawala si Kofa mula pa noong umaga. Ngayon ay sigurado na si Beloy na si Kofa ang may kasalanan, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin siya at dalhin siya rito. Habang inaakay ng prinsipal ang mga babae pabalik, lumabas si Malida para hanapin ang kanyang tagapagturo ngunit nahuli siya ni Mada. Nahulaan niya na gusto ni Malida na hanapin si Kofa at pumanig sa kanya, ngunit sa tingin niya ito ay isang hindi makatwiran na ideya. Gayunpaman, ito rin ay adventurous sa parehong oras, at nagpasya siyang tulungan si Malida. Pumunta sila sa kanyang silid kung saan nagsimulang magpalit si Mada ng kanyang panlaban na damit. Habang sinasabi niya kay Malida na dapat nilang tingnan ang mga misteryong lugar, sinabi sa kanya ni Kofa ang tungkol sa dumaraming mga misteryosong lugar sa lungsod na ito sa mga nakaraang taon, at hiniling din niya na alagaan niya si Malida kung may mangyari sa kanya. Si Mada ay nagsuot ng uniforme ng paaralan upang hindi gaanong kapansin-pansin, ngunit pagkatapos ay isang guro ang dumating doon, at tinanong ang mga babae kung bakit hindi sila pumapasok sa kanilang klase. Nagpapanggap silang magpartner na nag-e-enjoy sa ilang girl-on-girl talk sa pamamagitan ng pagliban sa klase, at naalala ng babae ang kabataan niya, kaya inabutan niya sila ng tsokolate. Pagkatapos nito, ang mga babae ay tumungo upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa mga misteryong lugar, at ang prangka na diskarte ni Malida ay nakakakuha sa kanya ng impormasyon at isang candy. Sinabi ni Mada na ipapakita niya kung paano ito ginagawa, at inakay si Malida sa isang flower shop kung saan nagsimula siyang magtanong sa flower lady tungkol sa mga varieties na itinatanim nila dito. Nakipag-usap pa sila sa ginang, na isang tagahanga ni Beloy at nagsasalita tungkol sa kanyang papel sa pagtukoy sa mga misteryong lugar. Pagkatapos nakuha na ni Mada ang lahat ng gusto niyang malaman tungkol sa mga misteryosong lugar, at tumungo sila sa kanilang unang destinasyon at ang pinaka-misteryoso sa mga misteryosong lugar na tinatawag na Crook House. Pumasok sila sa Crook House at walang nararamdamang kakaiba, kahit na pinagbawalan ni Beloy ang sino man na lumapit dito. Sinusuri ni Mada ang gusali at napagtanto na hindi ito bahagi ng anumang aksidente, ngunit itinayo na ito mula pa sa simula. Nakahanap siya ng isang lihim na pinto na humahantong sa kanila sa isang hagdanan sa ilalim ng lupa. Binabalaan ni Mada si Malida na anumang bagay ay maaaring mangyari sa ibaba, at sinabi sa kanya na dam-aikit lang sa kanya. Siya ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kung paano ang lugar na ito ay tila idinisenyo upang hadlangan ang mga bisita, at ang ibig sabihin ay may nakatago dito na masama. Dumating sila sa isang piitan sa ilalim ng lupa, at pagkatapos tumingin sa mga laboratorio ng pananaliksik at walang laman na mga kulungan, nakita nila ang nakakatakot na tanawin ng mga walang buhay na tao na nakadina sa mga kulungan. Sinasabi ni Mada na kamukha nila ang mga mamamayan ng Shangar, at higit pa rito, sila ang mga nabigong produkto ng iligal na eksperimento sa naginagawa silang mga lintrops. Si Malida ay natakot, at pagkatapos ay itinuro ni Mada ang braso ng isa sa mga bangkay na nakasuot ng parehong accessory ng lalaking nakita nilang nasawi. Naniniwala siya na si Beloy ang kontrabida ng art na ito, na nagpapakalat ng pekeng balita tungkol sa mga misteryong lugar at mga sakit para makakuha siya ng mas maraming tao para sa kanyang eksperimento. Biglang nagsimulang marinig muli ni Malida ang boses ng isang lalaki sa kanyang ulo, na humihiling sa kanya na pumaslang ng mga tao at ipakita sa kanya ang ilang dugo. Nagkaroon si Malida ng mini-migraine at pagkatapos ay natatakot na may masawi ng iba. Tumatakbo siya palabas, iniisip kung paano niya malalaman kung saan magaganap ang aksidente.
Pumunta siya sa lugar ng aksidente kung saan sinasabi ng mga tao na may nasawi na estudyante. Pumasok siya sa loob upang makita si Eli na bumagsak sa sahig, at si Beloy ay nakakapit sa sugatang Rose, umiiyak na siya ay wala na. Gulat na gulat si Malida, at maging ang punong guro ay wala nang masasabi pa sa kanya tungkol sa pangyayaring ito. Sinabi niya na hindi dumalo si Malida sa sesyon ng pagsasanay, at nag-alala si Elisa, kaya hinanap niya siya. Naturally, sinamahan ni Rose ang kanyang estudyante, at siya ay inatake ng isang tao na malamang na medyo malakas kaya natalo niya siya. Ang lalaking pinili ni Beloy bilang kanyang manugang ay nagsabi na ito ay maaaring kagagawan ni Kofa, at inutusan ng mga taong bayan na hanapin siya kaagad. Bumangon si Beloy, bitbit ang katawan ni Rose, at sinabing may iligtas pa rin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng agham. Naiwang tulala si Malida at binuhat si Elisa pabalik sa kanyang silid. Bumisita sa kanya si Mother at sinabing walang gaanong tao sa mundo na kayang talunin ang isang paladin na tulad ni Elisa, at isang batikang mandirigma tulad ni Rose ng sabay. Hiniling sa kanya ni Malida na mapag-isa kasama ang kanyang kapatid na babae, at sumagot si Mother na maaari niyang gawin ang lahat ng oras na gusto niya dahil hindi siya aalis sa kanyang silid hanggang sa hamupa ang usapin sa labas. Pag-alis ni Mother, humingi ng tawad si Malida kay Elisa, sa pag-aakalang inatake siya dahil hinahanap siya nito. Nagtataka si Malida kung ano ang sinusubukang sabihin sa kanya ng kanyang kapatid na babae kanina, at kinuha niya ang kanyang espada habang nanunumpa na panatilihin siyang ligtas. Sa sandaling iyon, narinig ni Malida ang ilang kaguluhan sa labas, at si Cristel ay tumatakbong papasok upang sabihin sa kanya na tumakas. Sinabi niya na sa pagkakataong ito ay inatake si Beloy, at ninakaw ng umatake ang bangkay ni Rose bago tumakas. Ang parehong asul na apoy na mana ay natagpuan sa pinangyarihan, at ngayon ang buong bayan ay naghahanap kay Kofa. Dahil hindi siya kayang ipagtanggol ng akademya, hinahanap ng mga tao ang alagad ni Kofa para gamitin siya bilang bihag, at naglagay ng isang barikada sa pintuan habang sinasabi niya kay Malida na tumakas. Si Malida ay tumakas sa bintana, humihingi ng paumanhin sa lahat ng kanyang naging problema. Desidido siya na intindihin ang lahat para ipaghiganti sina Elisa at Rose at patunayan na inosente si Kofa. Narating niya ang malaking bato kung saan narinig niya ang kakaibang boses kanina, at naalala niya kung gaano siya sinubukan ni Beloy at Kofa na ilayo siya rito. Sigurado siyang may tinatago ito at ginagamit niya ang kanyang mana para sirain ang malaking bato. Isang lihim na lagusan ang bumukas, at pumasok si Malida sa loob, sinundan ng isang maliit na batis ng mahabang panahon hanggang sa siya ay mapahinto ng isang kalansay ng tao na nakaipit sa isang sapot ng gagamba. Gumapang siya sa ilalim ng balangkas at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay, sa huli ay nakarating sa isang lihim na silid sa kuweba. Nakahanap siya ng dokumentong may karatula ni Beloy at pagkatapos ay kumuha ng ilang random na libro at mga scroll. Salamat sa kapangyarihan ng balangkas, sinasabi nila sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Ang mga libro ay nagsasalita lamang tungkol sa pananaliksik sa Night Djinn Group, ang pagkuha nito mula sa Lintrops, at ang paglipat nito sa mga tao. Nalaman niya na matagal na itong ginagawa ni Beloy, at 7 taon na ang nakalipas, ginawa niya ang pinakamalaking pagkakamali niya sa isang eksperimento. Biglang narinig muli ni Malida ang boses ng lalaki sa kanyang ulo, at sinabi niyang naramdaman niyang may pumasok sa kanyang tahanan. Tinanong niya si Malida kung sino siya, at hinugot niya ang kanyang espada habang ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang paladin at tinanong ang kakaibang lalaki kung sino siya, at kung saan siya nagtatago. Natawa ang kakaibang lalaki nang marinig ito at sinabing magiging mahalagang test subject siya. Ang takot na si Malida ay maingat na tumingin sa paligid ng silid para sa anumang mga kaaway. Bigla niyang nakita si Rose na nabuhay muli ngunit nagbago ang kulay ng buhok. Tinawag siya ni Malida, ngunit ito ay naging isang malaking pagkakamali nang i-activate ni Rose ang asul na apoy sa kanyang kaliwang mata at lumapit kay Malida, sinabi na gusto niya ang kanyang dugo. Siya ay kumikilos tulad ng isang vampira na uhaw sa dugo habang siya ay naglalakad patungo kay Malida, na tumitingin sa blue flame mana at tinanong si Rose kung siya ang may kasalanan sa likod ng lahat ng ito. Naihampas si Malida sa isang mesa at nadapa, na nagbibigay kay Rose ng pagkakataong umatake sa kanya. Sinusundan din ni Rose ang boses ng kakaibang lalaki, na nagsasabi sa kanya na kunin ang dugo ni Malida. Nang aatake na si Rose kay Malida, dumating si Kofa nang wala saan at iniligtas siya.
Hiniling niya kay Rose na kumalas dito, at tinawag siya ng kakaibang lalaki na Ice King, habang binabati niya siya ng ilan sa mga nakakainis na pang-iinsulto na alam ng tao. Walang pakialam si Kofa, at nahayag ang kanyang tunay na anyo habang pilit niyang pinipigilan si Rose. Sinabi niya sa kanya na hindi na siya residente ng kadiliman at dapat niyang gamitin ang kanyang mga alaala bilang tao, upang mapanatili ang kanyang madilim na kalikasan. Ang kanyang mga salita ay hindi umabot, at si Rose ay nakatakas habang sinabi ng kakaibang lalaki kay Kofa na siya ay nauuhaw sa loob ng 7 taon, at ngayon siya ay mawawala sa kanyang sarili at magiging kanyang kampan. Nadismaya si Kofa, at sa kabilang banda, kinikilabutan si Malide sa kanyang hitsurang bad boy. Sinabi niya kay Malide na huwag lumapit sa kanya, at tinanong ni Malide kung ano ang mangyayari kung gagawin niya ito. Lumapit si Kofa sa kanya at itinulak siya sa lupa, na sinasabi na ngayon ay gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang aisil ang kanyang mga alaala sa kanya sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi na muling maaabala. Sinabi ni Kofa na hindi siya masasaktan kahit kaunti, ngunit makikita siya nito bilang isang estranghero kapag siya ay tapos na sa proseso. Nagprotesta si Malide na hindi niya gusto iyon, ngunit tiniyak ni Kofa na siya pa rin ang magiging private tutor niya kahit nakalimutan niya ito. Inaangkin ni Kofa na walang sino man ang tumanggap sa kanya sa ganitong anyo, at natatakot siya sa itsura ng mga mata ni Malide ngayon. Humihingi siya ng paumanhin sa kanya, na sinasabi na ang pagtatatak sa kanyang mga alaala ay isang makasariling gawa mula sa kanyang panig. Bumangon si Malide at sinabi ang parehong mga linyang sinabi niya sa kanya, na nangangakong nasa tabi niya siya palagi kahit ano pa ang sabihin ng mundo. Dahil natuto siya mismo kay Kofa, sinabihan niya si Kofa na magtiwala sa kanya habang niyayakap niya ito ng mahigpit, na sinasabi sa kanya na ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay maganda. Bigla siyang niyakap ni Malide, sinasabing mahal niya talaga siya, at nag-aalala si Kofa dahil ituturing pa rin siya ng mga taga-nayon na may kasalanan. Sinabi niya kay Malide na magkaiba sila, at siya ay isang kalahating Lintrops at sa gayon ang kanyang likas na kaaway. Binibigkas ni Kofa ang kanyang pinagmulang kwento, na nagsimula 8 taon na ang nakalilipas sa mismong bayang ito. Isang araw, nasunog ang bahay ampunan ng simbahan na tinitirhan niya dahil sa kagagawa ni Beloy at sa kanyang mga ilegal na eksperimento. Si Beloy, na umiiyak sa pagkasawi ng kanyang mga ampon, ay tinulungan ng isang higanteng gagamba na nagpipistahan sa mga tao at pinilit siyang ipagpatuloy ang kanyang mga eksperimento kahit na plano niyang huwag nang gawin ito. Habang ang lalaki ay nakikipag-away sa gagamba, si Kofa, na nasawi, ay bumangon, at ang kanyang buhok ay naging kumikinang na asol. Sinabi ng gagamba na hindi niya inaasahan na ang isang kalahating vampira ay mamumuhay ng maginhawa sa simbahan, ngunit ang pangunahing atensyon ni Kofa ay ang nasugatan na si Rose na ulilang tulad niya. Upang mailigtas ang kanyang buhay, ininom niya ang kanyang dugo at ginawa siyang vampira, at tinanong siya ng gagamba kung gagawin din ba niyang halimaw ang babae. Sa sandaling iyon, dumating ang isang grupo ng mga mandirigma mula sa White Knight Guild at inatake ang gagamba. Gayunpaman, ang gagamba ay mas malakas at naglunsad ng mga pag-atake, na ikinasawi ng 2 lalaki at nasugatan ang kanilang pinuno. Sinabi ng gagamba sa lalaki na siya ang susunod na subject sa pagsusulit, nang biglang inatake ni Kofa ang ulo nito at inatake ang magkabilang mata nito. Sinamantala ng lalaki ang pagkakataong ito at gumawa ng ilang butas sa tiyan ng gagamba bago gumamit ng malakas na bala na dinala ang halimaw sa buwan. Nakita ng lalaki si Kofa na nagdadalamati kay Rose at tinanong kung ano ang kanyang binabalak. Sumagot si Kofa na tinatakan niya ang mga alaala ng dalaga tungkol sa kanya para makalimutan nito ang pagiging vampira, at masugpo ang gana niyang uminom ng dugo. Pagkatapos ay bumaling si Kofa sa sundalo at hiniling sa kanya na palayain man lang si Rose na nangangako na titiyakin niyang hindi siya mananakit ng sino man kapalit ng kanyang buhay. Nangako si Kofa na magiging kampan ng sundalo, at tinanong niya ito kung okay lang sa isang batang babae na makakalimutan siya. Napaluha si Kofa, habang sinasabing ayos lang basta't masaya si Rose. Nagising si Rose at tinawag siyang kapatid sa huling pagkakataon, at comfort siya ni Kofa habang tinatakan niya ang kanyang mga alaala. Ngayong natapos na niyang magkwento kay Malide, na kalmadong nakaupo sa kanyang kandanggan, sinabi niyang walang lugar sa bansang ito ang ligtas para kay Rose sa ngayon, at kung siya ay mahuli, siya mismo ay tatapusin. Hiniling ni Kofa kay Malide na ay pangako na hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol dito sa sinuman, at kung masira niya ang kanyang pangako, sisipsipin niya ang lahat ng kanyang dugo.
Naguguluhan si Malida dahil nakaramdam siya ng pagkapukaw at nangakong itatago niya ang kanyang sikreto. Sinabi ni Kofa na ang Lintrop Spider na umatake sa orphanage 8 taon na ang nakakaraan ay ang salarin sa likod ng mga kamakailang insidente, at sinusubukang buksan ang mga alaala ni Rose. Hindi siya makapaniwala na kahit papaano ay nakaligtas ang higanteng gagamba at muling nakikipagtulungan sa kanyang dating kasamahan na si Beloy. Naniniwala si Kofa na gusto ni Beloy ng kapangyarihang militar, kaya naman pumili siya ng fiancé para kay Rose para magawa niya itong makina na gumagawa ng sanggol na magsilang ng mga gumagamit ng mana. Gayunpaman, habang ang kanyang mga tunay na alaala at kapangyarihan ng mga vampira ay nabuksan, ang tunay na anyo ni Kofa ay lumalabas din, at dapat siyang magtago upang hindi siya kamuhian ng mga tao. Galit na galit si Malida nang marinig ito, at sinabi sa kanya ni Kofa na mayroon siyang paraan upang malutas ang problemang ito. Ngunit para doon, kailangan niya ang tulong ni Malida. Tinanong niya kung handa ba itong ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kanyang plano, at sumagot si Malida na maaari niyang kunin ang kanyang buhay at magtiwala sa kanya ng lubos. Di nagtagal, ganap na gumaling si Rose, at napipilitan siyang magpakasal sa isang estranghero kapag hindi niya lubos na nakokontrol ang sarili. Nang malapit ng magsagawa ng mga panata si Beloy, pumasok si Malida sa simbahan at nagpahayag ng pagtutol tungkol sa kasal. Tinawag niya si Rose na sinasabi na pareho silang magkaribal para sa pag-ibig ni Kofa, at hindi niya ito pababayaan. Ngayon, si Rose ay tila nawala sa kanyang mga alaala sa pagsisikap na alalahanin kung sino si Kofa. Idineklara ni Malida na 2 beses na niyang niyakap ang kanyang tagapagturo, walang pakialam sa mga pribadong website na makikita sa bawat pahayagan bukas. Ang pagkarinig sa mga salitang ito ay nagpabalik sa katinoan ni Rose, at inilabas niya ang kanyang sandata upang ayusin ang mga bagay kay Malida. Isinaaktibo nila ang kanilang mana, na sinasabing ang kanilang lakas ang magpapasya kung sino ang higit na nagmamahal kay Kofa. Naunang umatake si Rose, at sinalungat ni Malida ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng isang nag-aalab na welga na hindi tumama sa kanyang kalaban, ngunit tumama kay Beloy. Dahil sa takot sa apoy, tumalon ng isang maliit na gagamba sa kanyang buhok, at itinutok ni Malida ang kanyang espada dito, na sinasabing masasawi siya kapag hindi siya lumaban. Nagpakawalan ng hamog ang gagamba, habang ito ay nagiging tao at sinabi kay Malida na tapos na siya sa ngayon. Gayunpaman, hindi siya nabalisa at sinasabi sa lahat na siya ang Lintrop na umatake sa lahat. Ipinakilala ng lalaking Lintrop ang kanyang sarili bilang Nash at sinasabing minamaliit niya si Malida. Habang sinusubukan ng lahat na harapin siya, tinatangay niya ang mga ito at pagkatapos ay tumakbo sa isang nakatagong pinto. Sinundan siya ni Rose, at sinusumpa niya si Nash habang inaalala ang lahat ng ginawa nito sa kanya. Inatake niya ang estudyante sa akademya, pagkatapos ay ang mga ulila sa simbahan, at maging ang sarili niyang estudyante na si Elisa. Gayunpaman, habang sinubukan ni Rose na inumin ang dugo ni Elisa, nadaig siya ng kanyang mga instinct ng guro, at nilabanan niya ang pag-atake sa kanya. Kahit na hinimok siya ni Nash, hindi nagustuhan ni Nash na lumaban siya, kaya sinubukan niyang tapusin siya, ngunit kahit papaano ay nakaligtas siya. Hinarap ni Rose ang kakaibang lalaki, tinanong kung siya rin ang may pananagutan sa sakuna sa panahon ng kanyang pagkabata, at hinawakan niya ang kanyang leeg ng wala saan, na sinasabing si Rose ay mas mapanganib ngayong bumalik na ang kanyang alaala. Sinakal niya ito, at lalo itong sumisigaw, ngunit nagsimulang mawalan ng lakas. Sa sandaling iyon, dumating si Kofa upang iligtas siya at sinipa si Nash, sinabi sa kanya na layuan ang kanyang kapatid na babae. Sinabi niya kay Rose na ilabas ang kanyang lakas, at ang mga kapangyarihan ng vampira na nakatago sa loob niya ay nag-activate. Ipinahayag ni Kofa na tatapusin nila si Nash, ngunit si Nash ay lubos na nagtitiwala sa sarili at sinabi na siya ay isang Eraction, isa sa mga pinuno ng kadiliman, at hinding-hindi matatalo ng mga ito. Nagbago siya sa kanyang tunay na anyo, at tumalon si Kofa upang atakihin siya, ngunit ang kanyang pag-atake ay hindi sapat na malakas upang makaapekto dito. Ay nalalayan siya ni Rose gamit ang kanyang kapangyarihan, at pagkatapos ay inaatake si Nash upang panatilihing magambala siya. Ang kanyang mabilis na pag-atake ay nabasag ang isang bato at nagpapadala ng mga labi na lumilipad patungo sa gagamba, ngunit ginagamit niya ang web nito upang hawakan ang mga ito sa lugar bago salakayin ang 2 kalahating vampira. Naiwasan ni Kofa at Rose ang atake nito, at pagkatapos ay gumapang si Rose sa ilalim ng tiyan nito at itinulak ito pataas gamit ang kanyang mga pag-atake.
Ang pag-atake ay nagpapadala kay Nash na lumilipad sa ibabaw mismo ng misteryosong lugar na may zero gravity, at hindi niya maigalaw ang kanyang katawan dahil natigil ito sa hangin. Hindi tulad niya, mahusay na tumalon si Kofa at gumamit ng isang malakas na suntok upang mapalipad ang gagamba at itapal ito sa isang maginhawang hugis na bato, kung saan ang bato na ito ay nagtataglay ng isang kidlat. Nanghina si Nash ngunit nabubuhay pa rin siya gamit ang kanyang kakayahang hatiin ang kanyang katawan sa milyon-milyong maliliit na piraso. Nakatakas siya sa isang bitak sa lupa, at natatakot si Rose na babalik siya balang araw. Ngunit sinabi ni Kofa sa kanya na hindi ito mangyayari. Sa pagpasok ni Nash sa simbahan gamit ang tunnel, sinalubong siya ni Malida at ng iba pang mga babae na handang-handa para sa pagpuksa ng mga pesteng gagamba. Inaatake ng mga babae ang maliliit na gagamba at tinanggal ang mga ito mula sa pag-iral, habang si Nash ay umiiyak lamang para huminto sila. Sa labas, niyakap ni Rose si Kofa habang sinasabi niyang naaalala niya ang lahat tungkol sa kanya na nakalimutan niya. Mukha na babalisa si Kofa at halos kunin ang gamot sa kanyang bulsa, ngunit pagkatapos ay nagpa siya na huwag itong ilabas. Lumingon si Kofa kay Rose, at sa isang mahinang pagtapik sa kanyang leeg, hindi siya nakakilos. Pagkatapos ay sinabi ni Kofa sa kanya na ang kanyang mga alaala ay itatatak muli dahil iyon lamang ang paraan upang manatili siya sa lipunan. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang aisil ang kanyang mga alaala, at umiiyak si Rose na sinasabi na hindi niya iyon gusto, at gusto niyang gugulin ang kanyang oras sa kanyang kuya. Tiniyak sa kanya ni Kofa na lagi siyang lalapit sa kanya at aalagaan siya, at dahil doon, nawala ang mga alaala niya sa kanya. Samantala, si Beloy ay nasa kanyang man cave na tumataghoy sa harap ng bangkay ng babae nang biglang sumulpat si Kofa sa kanyang likuran. Iniisip niya na ito ang bangkay ng asawa ni Beloy at nagsimula na itong maging lintrap. Ngayon na ang kapangyarihan ni Nash ay hindi huminto sa prosesong iyon, napagtanto ni Kofa na ang pagliligtas sa kanya ang dahilan kung bakit nakipagkasundo si Beloy sa gagamba. At nagsimula siyang umiyak na sinasabing wala siyang pagpipilian. Binanggit ni Kofa ang kanyang pagkabata, noong siya at ang kanyang ina ay inuusig sa bayang ito at tila nakatakdang masawi na walang tirahan. Sa pagkakataong iyon, sinamahan sila ni Beloy at dinaluhan pa ang kasawian ng nanay ni Kofa. Sinasabi ni Beloy na tinutulungan lang niya sila, at inilabas ni Kofa ang vial mula sa kanyang bulsa, na nagsasabi na ito ay isang gamot na magpapabago sa bahagyang naging lintrap sa isang normal na tao. Sinabi niya na ang isang ito ay para sa lahat ng mga pabor na ginawa sa kanya ni Beloy, at pagkatapos ay ibinuhos ang gamot na iyon sa bibig ng babae, na binuhay siya habang niyayakap ni Beloy ang kanyang asawa na nagsisimula na namang maging katulad ng isang tao. Umalis si Kofa, at nagpaalam sa kanyang adoptive dad. Pagkatapos noon, bumalik ang mga estudyante sa akademya, nagchichismisan tungkol sa kung paano isinuko ni Beloy ang kanyang sarili sa awtoridad, at inangkin ang buong responsibilidad para sa mga kamakailang insidente. Bumalik na sa katinoan si Elisa at gusto niyang malaman kung ano ang nangyari habang siya ay nahimatay. Tumanggi si Malide na sabihin sa kanya ang anumang bagay, at pinabisita siya ni Elisa sa isang lugar upang malaman ang katotohanan. Samantala, si Kofa ay nakaupo mag-isa, iniisip ang nangyari, at si Rose ay nakaupo sa tapat niya, sinusubukang malaman kung bakit wala siyang naaalala tungkol sa kanyang oras sa bayan. Tinanong siya ni Kofa kung hindi na ba siya dapat bumalik sa kanyang bayan upang tumulong sa kanyang pamilya, ngunit naniniwala si Rose na kakayanin ito ng maayos ng kanyang ina. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kofa na palagi na siyang nangangarap mula pagkabata. Gusto niyang makatagpo ng isang mahalagang tao na gugugol ng maraming oras sa kanya ngunit hindi niya ito maalala. Kaya sumama siya sa Crest Legion para sumikat para mahanap siya ng taong iyon. Habang si Rose ay masaya na pinag-uusapan iyon, dumating si Malide at umupo sa tabi ni Kofa, sinabihan si Rose na layuan siya ngayong tapos na ang kanilang pagpapanggap na magkarelasyon. Hindi natuwa si Rose dito, at kinutya siya ni Malide sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na 2 beses na niyang niyakap si Kofa. At ginugugol ni Kofa ang natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay sa pakikinig sa 2 babae na nagtatalo. Hindi nagtagal, ipinagpatuloy ang mga klase, at tinanong ng guro ang mga mag-aaral kung ano ang alam nila tungkol sa 7 pangunahing klase, at ang kanilang mga kalamangan at kahinaan sa harap ng ibang mga klase. Sinusubukan ni Malide na maging paborito ng guro sa pamamagitan ng pagbigkas sa buong pahina ng Wikipedia sa paksa, habang tinitingnan siya ni Kofa mula sa malayo at sa tingin niya ay medyo gumaling siya.
Gayunpaman, alam niya na maraming mga tao ang hindi natutuwa na ang isang dating tinutokso ay mabilis na sumikat. Sa lalong madaling panahon, inanunsyo ng punong guro na bago matapos ang taon, magkakaroon ng pangwakas na kaganapan na tinatawag na pagsusulit ng Vidria Goat. Nalilito sina Malida at Elisa tungkol sa kung ano ang Vidria Goat, at ipinaliwanag ni Kofen na ito ang higanteng labyrinth na nasa ilalim ng gitnang bahagi ng kanilang pamayanan, at nagtataglay ng pinakamalaking aklatan sa lahat ng panahon na may libu-libong taon na halaga ng kasaysayan ng tao. Ang pagsusulit ay medyo mahirap at mapanganib, ngunit ang mga makakakumpleto nito ay makakakuha ng kanilang librarian license, at maaaring tuklasin ang Vibrio Goat Library upang makahanap ng mga nakalimutang piraso ng kaalaman ng tao. Gayunpaman, ang mga mag-aaral sa ikalawang taon at pataas lamang ang maaaring mag-apply para sa pagsusulit, kaya ang buong bagay na ito ay walang silbi para kay Malida at Eli. Sa sandaling iyon, dumating ang prinsipal doon at tinanong ang dalawang babae kung gusto nilang kumuha ng pagsusulit ngayong taon. Sinabi ni Kofen na sila ay mga mag-aaral pa lang sa unang taon, ngunit sinasabi ng punong guro na sila ang mga kandidato sa Luna ngayong taon, at upang patunayan na ang kanilang pagpili ay hindi isang pagkakamali, nais niyang patunayan nila ang kanilang halaga sa pagsusulit. Sa kabilang banda, ipinakita ni na Mary at Sarah ang kanilang ulat mula sa Luna Tournament sa kanilang akademya at maharlika na paksayon. Sinabi ni Mary na ang mana ni Malida ay ibang-iba sa tinataglay ni Elisa, at nakumbinsi nito ang mga tao doon na nakisalamuha nga ang nanay ni Malida sa ibang lalaki. Sigurado sila na si Malida ay hindi isang lehitimong anak ng sambahayan ng Angel, at ang pinuno ng kanilang paksayon, ang nakatatandang kapatid ni Sarah na si Sergio, ay nagmumungkahi na dapat nilang ipahayag ang balitang ito sa buong maharlika na lipunan. Agad na sumang-ayon ang lahat sa panukalang ito, ngunit nais ng lalaking may kulay rosas na buhok na humanap ng paraan kung saan makukumbinsi nila ang pangkalahatang publiko tungkol sa balitang ito. Sinabi ni Mary na mayroon siyang solusyon para sa problemang ito, at inilabas niya ang isang sinaunang aklat na tinatawag na Anders Codex na natagpuan sa Vibrio Goat. Sinasabi niya na magagamit nila ang aklat na ito upang i-highlight ang mga kaina-hinalang pinagmulan ni Malida, at ikinalulugod ito ni Sergio. Ipinahayag niya na sa pamamagitan ng dokumentong ito, mapapabagsak nila ang pamilyang Angel at pagkatapos ay mamumuno sa isang revolusyon na magtatatag sa kanila bilang mga pinuno ng mundong ito. Pagkaalis ng lahat, nag-aalala si Sarah kay Malida, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na ginagawa niya ito para sa kanyang kabutihan. Inaangkin niya na maraming bagay ang nagbabadya sa paligid ni Malida ngayon, at dapat silang kumilos upang maiahon ang kawawang babae sa kanyang paghihirap. Medyo may mahinang kaisipan si Sarah at sa tingin niya ay nagsasabi ng totoo ang kanyang kapatid kaya naniwala siya. Binibigyan ni Sergio si Sarah ng isang espesyal na ballpen na ipinadala upang gamitin ng isang dating librarian ng Vibrio Goat, at nais na bigyan siya nito ng lakas ng loob. Pagbalik sa akademya, nagkagulo sina Malida at Kofen nang pumasok sila sa campus kinabukasan. Isang kaina-hinalang lalaking nakamaskara ang nakatayo sa harap ng punong guro na nagsasabing hindi siya kaina-hinala, at narito siya para lang makipagkita sa kanyang anak. Tumingin siya sa paligid at pagkatapos ay nakita niya si Malida, at agad siyang sumugod sa kanya, na tinawag siyang kanyang anak. Nagulat si Malida nang magsimulang magtsismisan ang lahat tungkol sa kanyang pamilyang Angel, at sinabi ng lalaking nakamaskara na ang pamilyang Angel ay mga demonyo na nagnakaw sa babaeng ito at sa kanyang anak mula sa kanya. Lumapit siya sa kanya, ngunit iniswing ni Kofa ang kanyang espada para hindi siya makalapit. Ang lalaking nakamaskara ay lumalabas na isang circus guy at gumagawa ng acrobatics habang lumalayo sa kanya. Ipinahayag niya na ang kasintahan ng kanyang anak na babae ay masyadong marahas, at hindi niya ito tatanggapin. Inihagis ng lalaking nakamaskara ang kanyang sombrero at pagkatapos ay nawala sa isang iglap na ikinabalisin ni Malida. Sa gabi, nakatanggap si Kofen ng isang nakakode na mensahe tungkol kay Malida na nasa panganib. Sumulat siya ng isang misteryosong tugon na humihingi ng tulong. Pagkatapos noon, binisita niya si Malida para sa kanyang nakagawiyang pagsusuri sa katawan, at siya ay naliligaw sa mga pag-iisip kung kaya't nakaramdam siya ng ibang pakiramdam. Tinanong ni Malida si Kofa kung nag-aalala ba siya sa nangyari kanina, at sinabi ni Kofa na oo, na sinasabi na lagi siyang natatakot na may magkalat ng chismis kapag nalaman nila ang tungkol sa klase niya sa mana. Naniniwala si Kofen na gusto lang suruan ng nakamaskara na lalaki ang pamilya Angel, at sang-ayon si Malida na walang kaugnayan ang lalaki sa kanyang ina.
Sinabi ni Kofa na ang kaaway ay magkakaroon ng higit pang mga trick para sa kanya, at gusto ni Malide na malaman kung may magagawa ba siya. Nagpa siya si Kofa na bigyan siya ng sarili niyang pagsusulit at hiniling sa kanya na seryosohin ang pagsusulit sa Vibrio Goat at ipasa ito. Nataranta si Malide dahil delikado at mahirap umano ang pagsusulit, ngunit iginiit ni Kofa na kung makapasa siya, ipapakita niya sa publiko pati na rin sa kanyang mga kaaway na handa siya para sa kanila. Tinanong siya ni Malide kung ano ang mangyayari kung siya ay bumagsak sa pagsusulit, at si Kofa ay naging masungit habang sinasabi niya sa kanya na siya ay makakakuha ng kanyang espesyal na parusa sa kasong iyon. Nabalisa si Malide, at hindi makapag-isip ng maayos habang humihingi siya ng espesyal na reward kung makapasa siya sa pagsusulit. Nangako si Kofa na tutuparin ang alinman sa kanyang mga kahilingan kung makapasa siya sa pagsusulit. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng pagsusulit, at sinundan ng mga babae ang prinsipal hanggang sa gate ng library. Si Elisa ay sumama kay Malide, at pareho silang determinado na ipasa ang pagsusulit, ngunit sinabi sa kanila ni Kofa na huwag ipilit ang kanilang sarili. Nakatayo sila sa mahiwagang elevator, at sinabi ni Kofa kay Malide na hihintayin niya itong bumalik na may dalang magandang balita. Pinaandar ng punong guro ang elevator na unti-unting bumababa, at patuloy na hawak ni Malide ang kamay ng kanyang tagapagturo hanggang sa huling sandali habang sinasara ang pinto. Sa pagbaba, binibigyan ng punong guro ang mga mag-aaral ng ilang pangunahing tagubilin. Sinabi niya sa kanila na pumunta sa kanilang mga nakatalagang layer, at kumpletuhin ang mga misyon na ibinigay sa kanila bago matapos ang oras. Ipinaliwanag niya na ang mga multo ng mga dating librarian ay pinagmumultuhan ang Vibrio Goat, at nagagalit sila kung sino mang hindi autorisadong tao ang sumusubok na nakawin ang mga libro. Binalaan niya sila na ang mga multo sa ibabang mga layer ay mas malakas, kaya hindi sila dapat makipagsapalaran doon. Maya-maya pa ay biglang huminto ang elevator kahit malayo pa ang unang layer. Biglang may lumabas na mga galame sa mga dingding ng elevator, at sa tingin ko alam nating lahat kung saan ito patungo. Sinira ng mga galame ang elevator, at inaatake ang mga babae, at si Malide ay kumapit kay Elisa. Sa labas, sina Kofa at Rose ay naka-standby. Dumating ang isang madre at natarante nang malaman na umalis na ang prinsipal, sinabi niya na may dumating na mahalagang panauhin, at dahil wala rito ang prinsipal, si Kofa ang dapat na sumalubong sa kanya. Siya ay nagulat ngunit pagkatapos ay nagtanong tungkol sa bisita at nalaman na ito ay ang opisyal na ama ni Malide, si Duke Falgo Angel. Agad na pinuntahan ni Kofa si Falgo at ipinaalam sa kanya na sina Malide at Elisa ay pumasok sa Librarian Certification Exam, at seryoso silang makapasa dito. Sinabi ni Falgo na hindi na kailangang pumasa si Malide sa pagsusulit at iniharap ang liham upang maalis siya sa akademya. Habang hinihiling niya kay Kofa na ibalik siya kaagad, hiniling ni Kofa na huminto siya at itinanong kung bakit niya hinahadlangan ang kanyang dinadaanan ngayon. Dinadala ni Falgo ang mukha ng payaso sa usapan, inaangkin niya na ang paglalagay kay Malide sa publiko ay palaging magdadala ng pinsala sa kanilang pamilya, at ngayon ay gusto niyang ayusin iyon. Sinabi pa niya kay Kofa na malapit na siyang matanggal sa kanyang trabaho. Nakiusap si Kofa na hayaan si Malide na mag-aral dito ng 1 taon, dahil maaari siyang makakuha ng ilang matatag na resulta sa panahong iyon. Ngunit hindi interesado si Falgo, sinabi niya na gaano man kalaki ang potensyal na nakikita ni Kofa sa babae, hindi niya napagtanto ang kanyang sariling mga kakayahan. Gayunpaman, nang ipahayag ni Kofa na naiintindihan niya na ang kanyang mag-aaral ang pinakamahusay at humiling ng isang huling pagkakataon, at tila pinag-iisipan ito ni Falgo. Pagkatapos, dumating ang isa pang madre na may dalang sulat na may selyo ng ahas na sinasabing dumating ito sa opisina ng prinsipal. Kinikilala ni Falgo na ang selyo ay pagmamay-ari ng Guild Grimoes, at agad niyang binuksan ang liham na mayroong isang misteryosong sulat sa likod nito, na nagpapahiwatig na ang mga babae na pumunta sa library ay nasa panganib. Sa silid-aklatan, sina Malide at Elisa lang ang inaalis ng mga galame sa grupo at dinala sila sa hindi kilalang palapag. Nag-aalala sila tungkol sa iba at sa kanilang lokasyon, ngunit napansin ni Elisa na nagsimula ng gumana ang hourglass, ibig sabihin ay nagsimula na ang kanilang pagsubok. Nagpa siya ang mga babae na kumpletuhin ang kanilang misyon nang hindi man lang napagtatanto kung saang palapag sila. Naalala ni Malide na nasa 5th level na sana sila, na hindi naman ganoon kadelikado, pero bigla na lang silang inaatake ng mga multo ng mga librarian. Ina-activate ni Namela at Elisa ang kanilang mana at pumasok sa isang fighting position para harapin ang dalawang multo.
Ang mga multo ay patuloy na umaatake sa kanila, at ang mga babae ay pinilit lamang na umiwas at humarang. Pagkatapos ay sinimulan ni Malida ang kanyang counterattack at sinipa ang multo sa isang bookshelf, bago ito hinampes ng kanyang espada. Naging mas malakas na ngayon si Malida, at nagsimula siyang magsaya. Ginagaya niya kung ano ang gagawin ni Kofa sa sitwasyong ito, at iniisip niya na lahat ng aspeto ng estilo ng kanyang pakikipaglaban ay napunta sa kanya. Patuloy niyang inaatake ang multo at sa wakas ay tinalo ito. Sa oras na iyon, natalo na rin ni Elisa ang kanyang kaaway, at nag-high five ang mga babae upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Puno sila ng kumpiyansa na makakapasa pa rin sila sa pagsusulit kahit na wala ang punong guro, at nagpasya silang sumulong. Gayunpaman, napansin ni Elisa na ang kanilang mga sandata ay nasa hindi magandang kondisyon pagkatapos ng isang laban lamang, at siya ay nag-iisip sa sarili sa pagsasabing hindi nila kakayanin ang higit sa 2 multo sa susunod. Biglang lumitaw ang mga multo sa kanilang paligid, at gaano man ako kaina sa math, masasabi kong higit pa sila sa 5. Nanginginig ang mga babae habang nilalapitan sila ng mga multo. Tapos biglang, pinalibutan sila ng ipu-ipu at sabay-sabay na humarap sa lahat ng mga multo. Nagtataka si Malida kung ano ang nangyari, ngunit pagkatapos ay tumangala siya at nakitang dumating ang tulong. Nandito sina Mary at Sarah, ang mga backstabbers, para magpanggap na ililigtas ang mga babae. Sinasabi ni Mary na narito rin sila para sa pagsusulit sa sertipikasyon ng aklatan, at nagmumungkahi na silang 4 ay maaaring kumuha ng pagsusulit ng magkasama. Sinabi ni Malida baka hindi sila payagan, pero sumagot si Mary na walang nanonood sa kanila, kaya walang issue dito. Nagawa niyang kumbensihin si Sarah, at pagkatapos ay ipinahayag na ang 4 na anak na babae ng 3 malalaking bahay ng duke ay nagsasagawa ng kanilang unang pinagsamang pakikipagsapalaran, at naging excited din sina Malida at Elisa sa ideya. Kumuha si Mary ng isang magic book na gumaganap bilang isang GPS, at sinabi sa kanila na sila ay nasa pangalawang layer at dapat na umakyat sa hagdan upang maabot ang ika-5 layer, kung saan magaganap ang kanilang pagsubok. Nagulat si Malida nang malaman ang tungkol sa mga mahiwagang teksto na gumagana sa loob ng silid-aklatan, ngunit sinabi sa kanya ni Mary na ang mga aklat na ito ay may limitadong paggamit. Ipinaliwanag niya na ang mga mahiwagang teksto ay isa lamang sa maraming paraan upang panatilihing malilito ang mga nanghihimasok sa silid-aklatan. Ibinigay niya ang isang libro kay Malida, na nalaman na nakasulat ito sa kakaibang wika, at ipinaliwanag ni Mary na kung walang lisensya ng librarian, hindi nila ito mababasa. Pinupuri ni Sarah si Mary, na sinasabing nagmula siya sa isang pamilya ng mga mananaliksik at librarian, at sinabi ni Elisa na hindi patas para sa kanya na malaman ang lahat tungkol sa lugar na ito kahit na ito ang kanyang unang pagkakataon. Nabalisa si Mary at binago ang paksa, na sinasabing magagamit nila ang mahiwagang teksto sa pamamagitan ng paggamit ng mahiwagang keyword noong unang panahon. Hinimok niya si Malida na subukan ito, at habang sinasabi niya ang keyword, pinalibutan siya ng hamog, at nagpalit siya ng damit na mala Cinderella. Ang magic ay nagtrabaho sa lahat, at ipinaliwanag ni Mary na sila ay pinagpala ng kapangyarihan ng mga fairy tale. Ipinaliwanag niya na si Malida ay si Cinderella, kaya siya ay may banal na proteksyon. Si Elisa ay ang Little Red Riding Hood, at mayroon siyang kadakilaan ng isang malaking masamang lobo. Sinabi ni Mary na ang kanyang sariling kapangyarihan ay kay Aladdin, at maaari niyang gamitin ang magic ng genie ng kabuuang 3 beses. Gayunpaman, nabalisa si Sarah at naging isang Little Mermaid, at mas maganda siya kaysa sa bida ng pelikula. Ang 3 babae ay nagseselos na siya lamang ang may ilang disenteng kurbok, kaya sila ay nasiyahan sa kanya hanggang sa maubos ang mahika ng libro. Pinaalalahanan sila ni Elisa na kailangan nilang magmadali bago matapos ang pagsusulit, at ang mga babae ay tumungo sa silid ng pagsusulit. Nakahanap sila ng aklat na nagbibigay ng gawain sa gitna ng silid na nagtatanong sa kanila kung handa silang kumuha ng pagsusulit. Sa paninindigan, binibigyan nito ang mga babae ng gawain na ayusin, at maayos na ayusin ang mga libro sa silid. Napakalaki ng tumpok ng mga libro, ngunit hindi lang iyon ang hamon na kinakaharap nila. Ang isang mahiwagang nilalang na kumakain ng libro ay lumabas sa libro, at kailangan nilang talunin ito para maayos ang mga libro. Ginawa ni Malida ang gawain at agad na inatake ang nilalang, at inayos ang libro. Gayunpaman, masyadong maaga para magdiwang, dahil nakatago ang mga nilalang sa bawat iba pang aklat. Sabay-sabay silang lumabas, at hiniling ni Malida sa kanyang mga kaibigan na ayusin ang mga libro habang hinaharap niya ang mga ito.
Ang tatlo na pumili ng mas madaling trabaho ay nahihirapan din dahil ang mga libro ay tumangging pumunta sa mga bookshelves. Nagawa ni Elisa na ilagay ang kanyang libro, at si Mary ay tumingin dito para sa mga pahiwatig at nalaman na ito ay tulad ng paglutas ng isang palaisipan. Hiniling ni Mary kay Malide na maglaan pa ng oras habang nilulutas niya ang puzzle. Habang hinahabol ni Malida ang mga nilalang at sinusubukan ng iba pang mga babae na ayusin ang mga libro, na-decode ni Mary ang puzzle. Inutusan niya sina Elisa at Sarah na ayusin ang mga libro, habang si Malida ay nakikipaglaban pa rin sa mga nilalang. Sa lalong madaling panahon ang huling libro ay naayos din, at si Sarah ay nagbigay ng tulong kay Malida upang siya ay tumalon at ilagay ang libro sa lugar nito. Inihagis ni Mary ang libro sa kanya, at pinipigilan ni Elisa ang mga nilalang na maabot ito. Sa pamamagitan nito, inilagay ni Malida ang libro, at ang natitirang mga nilalang ay naglaho. Bumagsak si Malide, ngunit ginamit ni Sarah ang kanyang mala-ninja na kapangyarihan para iligtas siya, at ipinagdiwang ng mga babae ang kanilang tagumpay. Biglang, 4 na libro ang nagsimulang kuminang at naging patunay na ang mga babae ay nakapasa sa kanilang pagsusulit, at ang natitira na lang ay bumalik sa labas ng mundo sa tamang panahon. Tinanong ni Mary sina Malida at Elisa kung bakit sabik na sabik silang makapasa sa pagsusulit, at nag-isip muna si Malida bago sumagot na gusto niyang kilalanin bilang anak ng pamilyang Angel at makapasa sa pagsusulit na ibinigay ng kanyang guro. Sinabi ni Mary kay Malida na kahit pumasa siya sa pagsusulit, hindi talaga ito nagpapatunay na siya ay anak ng pamilyang Angel. Nagulat si Malida, ngunit humarap si Elisa para ipagtanggol siya, at humingi ng paumanhin si Mary sa mga nasabi nitong bagay. Pagkatapos nito, hiniling niya sa grupo na sundan siya sa labas, ngunit ninakaw ni Sarah ang libro ni Malida at tumangging ibalik ito. Idiniin siya ni Mary sa dingding at hiniling na ibalik ang libro, ngunit ipinahayag ni Sarah na ang pagsusulit na ito ay isang bitag. Sa kabilang banda, natapos na rin ang mga senior girls sa kanilang mga pagsusulit at muling nakasama ang principal. Sinabi niya sa kanila na ang mga galamay na sumire sa elevator ay nilikha mula sa isang sinaunang mahiwagang teksto, at nangako siyang magsagawa ng investigasyon pagkatapos nilang marating ang akademya. Nag-aalala si Cristel tungkol sa mga first years, ngunit sinasabi ng punong guro na kailangan nilang makarating sa akademya at tumawag ng backup para hanapin sila. Sa sandaling iyon, dumating ang dalawang nakahudi na figura, at inaangkin nila na walang makakatakas sa lugar na ito ng buhay. Napagtanto ng punong guro na sila ang may kasalanan sa likod ng insidente, at kasama si Cristel, siya ang humarap sa kanila. Gayunpaman, ang dalawang lalaki ay walang iba kundi mga zombie puppet, at ang kanilang controller ay nagpapakita ng kanyang sarili pagkatapos na sila ay matalo. Binati ng matandang mala wizard ang principal at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang apostol ng Guild Grimoire, isang artificial na lintrop, at isang necromancer. Tinanong siya ng punong guro kung bakit niya pinupuntirya ang kanyang mga mag-aaral, at sumagot siya na walang sinasabi ang mga nasawi na lalaki. Ipinatawag niya ang higit pa sa kanyang mga alipors na umatake sa mga babae, at habang sinusubukan ng prinsipal na iligtas sila, naatik siya sa likod. Nakaluhod siya at nanunumpa na protektahan ang kanyang mga estudyante kahit na ang kabayaran nito ay ng kanyang buhay. Tinupad ng necromancer ang kanyang kagustuhan at inutusan ang kanyang mga alipors na salakayin sila, ngunit dumating si Kofa sa huling sandali at iniligtas sila. Hinahampas niya ang lahat ng mga zombie, at habang tinawag sila ng necromancer, natutugunan din nila ang parehong katapusan. Hinatake kaagad ni Kofa ang necromancer, at ang natitirang mga zombie ay nawalan ng kanilang kapangyarihan. Sabay na bumagsak ang punong guro, at humingi ng paumanhin sa kanya ang dalawang babae dahil nabasa nila ang mahiwagang teksto na nagbunga ng mga galamay. Sinabi nila na ang kanilang mga magulang ay nag-utos sa kanila na gawin ito, ngunit hindi nila alam na ito ay magiging ganito. Gayunpaman, ang panganib ay hindi pa rin tapos, at ang necromancer ay nagbago sa isang undead na halimaw. Pagkatapos masawi, inutusan niya ang kanyang mga tagapaglingkod na tulungan siya, at muling naghanda si Kofa para sa pagkilos. Ay nalalayan niya ang punong guro habang tumatakbo ang lahat papunta sa elevator, ngunit lumilitaw ang halimaw doon at tinawag ang mga multo ng library para salakayin sila. Sinusugod sila ni Kofa, ngunit nalaman niyang hindi niya kayang harapin ang mga multo sa kanyang anyo ng tao. Gusto niyang gamitin ang kanyang vampire power, ngunit ang puso niya ay nagdududa dahil ayaw niyang ibunyag ang sikretong ito, dahil iyon ang magpapahiwalay sa kanya kay Malida.
Gayunpaman, ang tulong ay dumating sa tamang oras dahil si Kofa at ang mga estudyante ay protektado ng isang hole na gawa sa mga bendahe. Si William, na ngayon ay naging kasamahan na ni Kofa, ay dumating upang tulungan siya at inatake ang halimaw para pigilan ang supernatural na kapangyarihan nito. Sinusumpa siya ng undead, ngunit dinudurog ni William ang mga buto nito gamit ang kanyang kapangyarihan at ginawang alikabok. Pagkatapos nito, nagpasalamat si Kofa kay William, na nagsasabing kailangan niya itong mabuhay upang makita nila ang kanilang plano. Ang mga babae ay natatakot sa kanya dahil maaari nilang maramdaman na siya ay isang lynthrop, ngunit pinasasalamatan siya ni Cristel sa pagliligtas ng kanilang buhay. Namumula si William sa unang komento na natanggap niya sa buong buhay niya, at pagkatapos ay sinabi ni Kofa na ang panganib ay hindi pa hamupa. Ang liham na ipinadala sa opisina ay para lamang pumunta si Kofa sa silid-aklatan, at iwan ang akademya ng walang bantay. Plano ng grupong Grimfist na maglunsad ng malawakang pag-atake sa akademya, at tapusin ang lahat ng estudyante doon na nakasaksi sa clown mask na nagsasabing siya ang ama ni Malida. Iniisip ni Kofa na hindi sila magtatagumpay dahil iniwan niya ang kanyang mga kasamahan doon na haharap sa mga umaatake. Sa sandaling iyon, dumating ang amo ni Kofa, at lumingon siya kay William at nagtanong kung gusto niyang sumali sa kanilang guild. Tinanggihan niya ang kanyang alok at sinabing interesado lang siya sa pagbabahagi ng impormasyon kapalit ng pag-aaral ng paraan upang gawing tao ang isang lynthrop. Ipinangako ni William sa boss na kikilos na lang siya bilang isang especially iya, at magulat ng masasamang aktibidad sa kanya. Tinanggap niya ang deal na ito at pagkatapos ay bumaling kay Kofa, sinabi sa kanya na nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa hindi autorisadong pagpasok sa aklatan at isa sa 3 pangunahing pamilya, ang mga pamilyang Shell sa likod nito. Inatasan niya si Kofa na imbestigahan ang mga bagay-bagay, at tumakbo si Kofa para hanapin si Malida, sa takot na baka nasa panganib siya. Sa ibabang palapag, tinanong ni Malida si Sarah kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagsusulit na isang bitag, at binasa ni Elisa ang libro upang malaman na nakapasa sila sa pagsusulit sa grade 5 sa halip na grade 6. Napagtanto nila na niloko sila ni na Mary at Sarah at nagtanong kung bakit nila ginawa iyon. Gayunpaman, habang lumilipad ang mga multo ng library, sinamantala ni Mary ang pagkakataon at ninakaw ang aklat ni Malida kay Sarah. Napangiti siya habang binabasa na hindi paladin ang klase ni Malida kundi samurai. Tumakbo siya palayo, sinabi na ang impormasyong ito ay dapat ipaalam kay Sergio, at nag-aalok si Sarah na tulungan si Malida na sundan siya sa kanyang flight magic. Sa wakas ay na-corner ni Malida si Mary at itinulak siya sa lupa, at tinanong siya kung bakit niya siya niloko gayong sila ay dapat na magkaibigan. Hinupload siya ni Mary at sinagot niya na ginawa niya iyon dahil gusto niya siya. Bigla niyang ginamit ang keyword at na-activate ang kapangyarihan ng lahat ng mahiwagang teksto na malapit sa kanila. Habang napapalibutan sila ng mga pahina, sinabihan ni Sarah si Malida na lumayo, ngunit huli na, at nilamon sila ng maliwanag na lilang-liwanag. Si Malida ay nakakita ng isang panaginip habang siya ay nabulag ng mga ilaw. Sa panaginip, naalala niya ang mga taong tumanggi na maging kanyang mga instruktor dahil naramdaman nilang siya ay walang kakayahan, at kung paano si Kofa ang unang tumanggap ng tungkulin. Biglang natapos ang kanyang panaginip, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang maulap na lugar na nakasuot ng damit na katulong. Tinanggap siya ni Mary sa ilusyon na courtroom at sinabihan siyang kumilos habang malapit nang magsimula ang pangunahing palabas. Nawala ang hamog, at biglang nakita ni Malida ang sarili sa isang kunwaring courtroom na may mga bisitang nakamaskara at kasama si Sergio bilang hukom. Nagsisimula na ang pagsubok, at hindi pa rin maintindihan ni Malida kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Mary na si Sergio ang hukom pati na rin ang conspirator para sa insidenteng ito, at sa ilalim ng kanyang utos, pinamunuan niya si Malida at ang iba pa sa bitag na ito. Naiintindihan na ni Malida ngayon, at ayaw niyang i-entertain ang drama nila dahil kailangan niyang pumasa sa kanyang library at license test. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Sergio na hindi siya maaaring umalis na tinatawag siyang peking anak ng pamilyang Angel. Inutusan niya si Mary na magsimulang mag-record, at inactivate niya ang Amber Codex na sinasabi kay Malida na maging maingat sa kanyang mga salita dahil ang lahat ay i-record na maitatala sa aklat na ito mula ngayon. Sinimula ni Sergio ang sesyon, na idineklara na ang kasalanan ni Malida ay hindi siya tunay na anak ng pamilyang Angel at nililin lang ang bansa sa loob ng 13 taon.
Sinabi niya na lumitaw ang isang lalaki na nagsasabing siya ang kanyang tunay na ama, at dahil ang kanyang klase ay samurai, madaling patunayan na ang kanyang lahi ay kaduda-duda. Sinasalungat ni Malida ang kanyang punto, na nagsasabi na sa ilang mga kaso, ang mga tao ay hindi nagmamana ng mga matataas na uri kahit na sila ay ipinanganak sa maharlika na pamilya. Gayunpaman, kinukulit siya ni Sergio sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit bigla niyang ipinakita ang kanyang mana noong siya ay 13 taong gulang. Nag-aalangan si Malida habang nagbibigay ng sagot, at ang mga manunood ay nabaalisa, sinasabing siya ay guilty. Sinabi nila na niloko ng nanay ni Malida si Falgo dahil lang sa sobrang abala nito sa kanyang trabaho, at hindi na ito mabigyang pansin. Lalo pa nila siyang iniinsulto, at hindi na makontrol ni Malida ang kanyang galit. Sinisigawan niya ang lahat na huminto at sinasabing malinaw niyang naaalala kung gaano siya kamahal ng kanyang ina at ng kanyang ama. Pinatahimik niya ang mga manunood na sinasabing sasali siya sa Crest Legion at papatunayan ang kanyang halaga bilang anak ng pamilyang Angel. Sinabi ni Sergio na patunayan niya ang kanyang halaga ngayon at inutusan si Sarah na salakayin si Malida. Si Sarah ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol at inaatake si Malida sa kabila ng paghiling nito sa kanya na huminto. Iniiwasan ni Malida ang kanyang pag-atake, at ibinigay ni Elisa ang kanyang espada sa kanya. Habang magkaharap sina Malida at Sarah, pinipigilan ni Mary si Elisa sa paggalaw. Sinabihan ni Sarah si Malida na huminto sa paglaban at nangakong tatapusin siya ng mapayapa, ngunit tumugon si Malida na hindi dapat maliitin ang kanyang klase ng samurai. Inatake niya si Sarah, na gumagamit ng kanyang kakayahan sa paglipad at lumipad ng mataas bago umatake kay Malida. Patuloy na iniiwasan ni Malida ang pag-atake, habang nagkomento si Mary na wala siyang pagkakataong manalo laban sa Dragon Class ni Sarah. Kung siya ay makaranas ng matinding pagkatalo mula sa isang anak na babae ng isang maharlika na pamilya na kasing edad niya, ito ay mapapatunayan na siya ay hindi karapat-dapat sa kanyang pangalan ng pamilya. Naalala ni Elisa ang sinabi sa kanya ni Malida tungkol sa pagiging maganda at mabait ni Mary, at kinasusuklaman niya ang kanyang lakas ng loob dahil sa pagiging isang kalunos-lunos na sinungaling. Ngayon ay nagpasya siyang harapin siya at protektahan si Malida mula sa mga peking kaibigan na tulad niya. Samantala, kailangang iwasan ni Malida ang spear attack ni Sarah kahit na sinusubukan niyang maabot ang kanyang level. Iniisip ng lahat na nangingibabaw si Sarah, ngunit kabaligtaran ang iniisip ni Sergio at nagtataka kung paano nagiging napakalakas ni Malida. Biglang natapilok si Malida, at si Sarah ay nagmamadaling makakita ng pagkakataon na tapusin siya, ngunit siya ay napik habang si Malida ay gumagawa ng kanyang paraan sa huling sandali upang durugan ang mga pakpak sa kanyang takong. Nagulat ang lahat na natalo si Sarah, at ipinaalam ni Malida sa mga manunood na ipinagmamalaki niya ang pagiging isang samurai class. Sinabi niya na mayroon siyang isang taong tinitingala, at kasama niya, papatunayan niya ang kanyang halaga. Ang mga tao ngayon ay nagsimulang maniwala na si Malida ay talagang anak ng duke, at sila ay gumawa ng pagkakamali sa pamamagitan ng paghuli sa kanya. Nang makita ang pagbabago ng opinyon ng publiko, ginamit ni Sergio ang kanyang huling trump card upang burahin ang lahat ng ebidensya laban sa kanya, at i-activate ang natagpuang panulat na ibinigay niya sa kanyang kapatid. Nahulog ang panulat mula sa bulsa ni Sarah, at isang patak ng tinta ang bumagsak sa lupa, na nagiging isang malaking black hole. Ang ink ay naging isang higanteng dragon at umatake ng bowl ang apoy kay Malida. Gayunpaman, bumalik si Sarah sa kanyang sarili at iniligtas niya ang kanyang buhay. Sinabi ni Mary na ito ang kapangyarihan ng isang alternatibong ballpen na maaaring muling isulat ang mga epekto ng mga mahiwagang teksto. Ang black hole ay patuloy na lumalaki at nilalamon ang ilan sa mga bisita, habang ang iba ay tumakas. Hindi ito makayanan na panoorin ni Malita habang walang ginagawa, at plano niyang tapusin ang tinte na dragon kahit na pinigilan siya ni Sarah. Lumapit din sa kanila sina Mary at Elisa, at nagpasya na pagsamahin ang kanilang mga kapangyarihan at itigil ang kaganapan na ito. Hinayaan muna nilang makatakas ang karamihan, at ang matandang babae na huling dumating sa karera ng kaligtasan ay lumabas na katulong ni Elisa. Si Malida ay hindi eksaktong nabigla nang makita siya, at nagpasya siyang hayaan siyang sumama sa iba pang mga kasabwat. Gayunpaman, dahil oras na para sa pag-alis ng mga babae, ang pinto ay nagsara, at ang mukha ng payaso ay lumilitaw sa gitna ng hardin. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para gawing hole ang kaharian na ito, at pagkatapos ay sinabi sa mga babae na oras na para sa final event.
Isinusumpa ni Elisa ang lalaking nakamaskara at sumusugod sa kanya para ipaghiganti ang kanyang kapatid, ngunit nagsaboy siya ng ilang itim na bagay sa kanyang espada na nagsimulang magwasak dito. Sinipa ng mask guy si Elisa, at iniligtas siya ni Malide, ngunit plano niyang tapusin siya ngayon. Ipinadala niya ang mga itim na bagay patungo kay Malide, ngunit pagkatapos ay dumating si Kofa sa huling sandali at dinepensahan ang pag-atake, na ginawang tubig ang tinta. Gamaan ang loob ni Malide nang makita siya, at nangako si Kofa na tiyak na iingatan niya ito ngayon. Gayunpaman, ayaw na ni Malide na manood lang na walang ginagawa at nagpa siya na samahan siya sa laban. Nagmamadali sila patungo sa Maskman, at habang pinipigilan siya ni Kofa, lumilitaw si Malide sa likuran niya para sa isang palihim na pag-atake. Iniiwasan niya ang pag-atake, ngunit ginagamit ni Malide at Kofa ang kanilang perpektong pagtutulungan upang mapanatili siyang hindi maka-atake. Sinipa siya ni Kofa sa himpapawid, at pagkatapos ay hinaamped siya ni Malide gamit ang hilt ng kanyang espada upang bigyan siya ng kaunting taas, habang naaalala niya ang kanyang pagsasanay kasama si Kofa. Sa wakas, ginamit ni Kofa ang kanyang ultimate move na tinatawag na Thousand Blade at pinalibutan ang Maskman ng mga Phantom Blades na agad na sumisira sa kanya at sa kanyang hole. Natuwa si Malide sa tagumpay, agad na tumakbo para yakapin ang kanyang tagapagturo, habang ang ibang mga babae ay tila naiinggit. Sa lalong madaling panahon, lahat ay bumalik sa totoong mundo, at ang kanilang buhay ay bumalik sa normal. Itinago ni Sergio ang kanyang pagkakasangkot sa kamakailang pagkuha at pag-atake kay Malide sa pamamagitan ng paglalagay ng lahat ng sisi sa Maskman na aktwal niyang tinapos. Ang lalaki ay dating miyembro ng Crest Legion, at habang nagpapatuloy ang paghahanap upang mahanap siya, pinangangasiwaan ni Falgo ang seguridad ng akademya. Dumating ang araw na babalik siya sa kanyang ari-arian, at tumakbo si Malide sa kanya, na nag-iipon ng lakas ng loob na kausapin siya. Lumapit si Falgo sa kanya at sinabi sa kanya na noong panahon ng kanyang lola, ang isa sa kanyang mga kamag-anak ay may kaparehong klase ng samurai gaya niya, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Pagkatapos ay pinuri niya ang kanyang gininto ang buhok at sinabing kamukha niya ang kanyang ina, na nagpaluha kay Malide. Habang patuloy siya sa pag-iyak, napagtanto ni Falgo na oras na para umalis siya, at ipinagkatiwala niya ang kanyang anak na babae kay Kofa. Umalis ang tren, at comfort ni Kofa ang kanyang umiiyak na estudyante, na sinasabi na ang kanyang buhay ay magiging mas mabuti mula ngayon. Di nagtagal pagkatapos noon, nagkita sina Malide at Kofa sa hardin kung saan siya unang iniligtas, at sinabi ni Malide na nagpasya na siya sa kanyang gantimpala para sa pagpasa sa pagsusulit sa aklatan. Hiniling niya kay Kofa na suportahan siya hanggang sa siya ay maging isang taong kinikilala ng lipunan, at pagkatapos ng sandaling iyon, nangako siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang protektahan siya. Si Kofa ay naantig sa kanyang determinasyon at nilapitan pa siya, na nangangakong mananatili sa kanyang tabi.